Nagsimula ang kwento sa isang sugatang babae na nagngangalang Lin na hinahabol ng isang grupo ng mga halimaw. Habang tumatakbo palayo, iniisip niya kung nagawa ng kanyang nakababatang kapatid na makakuha ng isang beast core. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng kung ano-ano, isa sa mga halimaw ang tumalon at nagpatambo sa kanya. Pagkatapos nito, lahat sila ay pinalibutan siya at mukhang siya ay magiging kanilang hapunan ngayong gabi. Ngunit bago pa siya makagat ng isa sa kanila, isang sibat ang lumipad patungo sa kanila at tinakot pabalik ang mga halimaw. Hindi nagtagal nakita natin ang isang grupo ng mga mandirigma na dumating sa eksena habang nakasakay sa mga higanteng lobo. Sinabihan ng kanilang leader na si Wawang ang vice commander na hayaan siyang hawakan ito, at nagpatuloy sa paggawa ng isang malakas na spell ng yelo. Ang bawat tao'y pinapanood ang pinuno ng may pagkamangha, habang nagsisimula siyang lumipad at nag-charge ng ilang pangunahing karakter na aura bago na one-shot ang lahat ng mga halimaw tulad ni Jinwo. Nang gabing iyon, nakita natin ang pinuno na nananaginip tungkol sa isang magandang babae na nagsabi sa kanya na mula ngayon ay mag-asawa na sila. Ngunit bago pa makapagtanong si Wawang ng kung ano-ano, nagising siya na nasa harapan niya mismo ang chubby na mukha ng kanyang vice commander. Sinabi niya kay Wawang na naghihintay sa kanya ang babae na kanilang naligtas, at nagtanong kung dapat ba nila itong aipakin sa lobo or kung ano paman, ngunit tinanong ni Wawang kung siya ay baliw at nagmarcha sila upang makita siya. Sa kabilang banda, lumilingon-lingon si Lin sa pinalamutian na bahay ng pinuno at iniisip niya na mayaman talaga siya. Maya-maya ay pumasok si Wawang at umupo sa kanyang trono at tiningnan ang babae. Sa tingin niya ay talagang maganda ang hitsura nito, at nagpakuha siya ng maaliwalas na upuan na mauupuan niya habang ganoon din ang iniisip niya tungkol sa kanya. Tinanong siya ni Wawang kung nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at babae. Sinabi ni Lin na mayroon siya at nagpapasalamat siya sa pagliligtas ng kanilang buhay. Ngunit tinanong ni Wawang kung ano ang ginagawa nila sa hilagang kagubatan gayong mahina sila sa mga labanan. Ipinaliwanag ni Lin na hinahanap nila ang beast core ng Rumord Bird monster na tinatawag na Whitehawk Finch para pagalingin ang kanilang sect bleeders disease. Sinabi ni Wawang na marami siyang mga core na ito at maaaring maglaan ng isa para sa kanya ngunit hindi ito magiging libre. Sinabi niya na ang isa sa kanila ay kailangang manatili dito at pagsilbihan siya sa loob ng 6 na taon, at ang dalawa pa ay maaaring umalis ng buong puso. Saglit itong pinag-isipan ni Lin at sinabing mananatili siya upang suklian ang kabaitan nito. Ngumiti si Wawang at sinabing ganoon din ang naramdaman ng kanyang mga kapatid, at inutusan niya ang kanyang vice commander na pabalaykan ang mga nakababatang kapatid sa timog sakay ng barko na may core. Iniisip din niya na si Lin ay talagang walang muwang ngunit mabait sa parehong oras, at nagpa siya na turuan siya ng isang aralin or dalawa. Pagkatapos nito, sinabi ni Wawang na ang kanyang pangalan ay talagang Chengba ngunit siya ay nagpalit sa isang Daoist na pangalan na tinatawag na Wawang at nagtanong tungkol sa kanya. Sinabi ni Lin na siya ay medyo ordinaryo at inihayag na siya ay naging miyembro ng Winmon sect mula noong siya ay bata pa, at nagsasanay sa ilalim ng kanyang master na si Zodong sa loob ng mahigit 30 taon na ngayon. Sinabi niya na ang kanilang sekta ay may ilang mga disipulo, ngunit pinutol siya ni Wawang sa pagsasabing ito ay isang maliit na sekta na walang pangalan na walang talento at isang edad lamang na 40. Nagsalita si Lin at sinabi ng kanyang master na ang isang estudyante sa core condensation stage ay maaaring mabuhay ng 1,000 taon. Ngunit pinutol muli siya ni Wawang sa pagsasabing alam niya na ang espiritual at pisikal na paglilinang ang mga pangunahing uri na pinagtutuunan ng pansin ng mga tao sa kaharian ng tao. Sabi niya, mahina talaga ang dugo niyang kaya pinili niya ang spiritual path pero hindi pa siya nakakalipad, na nagpapakita na siya ay mas mababa pa sa Golden Core stage. Nang marinig ang lahat ng ito, tumingin si Lin sa ibaba at inamin na baguhan pa lang siya sa origin return ng stage na nagpapatugon kay Wawang at muling tinawag siyang mahina. Naiinis talaga si Lin at tinanong niya kung ganoon ba talaga siya kaawa-awa. Sinimulan niya ang tungkol sa kanyang malungkot na mga nagawa sa pamamagitan ng pagsasabing nag-practice siya ng alchemy sa loob ng 10 taon, ngunit pinasabog pa rin ang pugon na parang isang newbie. Ang kanyang mga talento ay mas mababa sa isang bagong mag-aaral at hindi niya alam kung paano kumilos ng cute sa kanyang master. Matapos sabihin ang lahat ng ito, nagsimula siyang umiyak na parang totoong talunan at napaluhod na tumatawag sa kanyang ina na nagsasabing dapat ay nakinig siya sa kanya at nagpakasal sa mortal na kaharian.
Nang makita siyang ganito, nagsimulang magpanik si Wawang at sinubukan siyang aliwin. Sinabihan niya ang kanyang bise-komandante na gumawa ng isang bagay tungkol dito, na ibinaling ang tungkulin sa isang gwardya na nagsasabing siya ay may asawa na at si Lin ay walang anumang mga asset na dapat hawakan. Dahil dito, gusto niyang makilala ang Diyos sa kabilang mundo at lumabas sa bibig niya ang kanyang kaluluwa. Bumangon si Wawang at sinabi sa kanya na lahat ng tao ay may kahirapan sa kanilang buhay at hindi naman talaga siya ganoon kasama. Aniya, hindi niya masisiguro kung gagaling pa ito ngunit hanggat pinaglilingkuran siya nito ng maayos ay walang makakatingin sa kanya ng mababa. Ang Vice Commander ay sumali din at sinabi na si Wawang ay ang pinakabatang Senior Star Priest sa Hilagang Kagubatan at ang paglilingkod sa kanya ay nangangahulugang isang magandang kinabukasan. Nang marinig ito, tuwang-tuwa na bumangon si Lin ngunit sinabihan siya ni Wawang na panatilihin ang kanyang distansya at lahat sila ay pumunta sa kanyang silid. Pagdating doon, tinanong ni Lin si Wawang kung kailangan nilang gawin ito sa harap ng lahat, at nagtataka kung ito ay isang kakaibang ritual sa kanilang tribo bago tumalon sa kanyang kama tulad ng talunan at sabik na babae na gaya niya. Tinanong ni Wawang kung ano ang kanyang ginagawa at sinabi sa kanya na subukan munang hawakan ang kanyang kamay. Ngunit nang gawin ito ni Lin, nagpapadala ito ng matinding pagkabigla sa kanyang katawan at natamba siya. Kinalaunan sa araw na iyon, nakita natin si Wawang na nakaupo sa labas ng kanyang bahay at pinapanood ang mga dilag na kamakaway pabalik sa kanya mula sa ibaba. Napagpasyahan niyang maghanap ng lunas para sa kanyang kakaibang sakit sa isang paraan or iba pa. Ngunit pagkatapos ay dumating si Lin at umupo sa tabi niya at nagtanong kung ayos lang siya. Hiniling sa kanya ni Wawang na huwag pag-usapan ito, at tinawag ang kanyang mga tauhan upang mag-set up ng maaliwalas na upuan at ilang sweets sa isang snap ng kanyang mga daliri. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Lin na gusto niyang pumunta sa kaharian ng tao kapag may tamang panahon at gagantimpalaan niya ito sa tuwing makakasama niya ito. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa kaharian ng tao at ang kanilang mga pamamaraan sa paglilinang. Pagkatapos noon, tinawagan niya siya sa pamamagitan ng pagsasabi ng hey, at sinabi na dapat ay marami siyang alam tungkol sa paglilinang ng tao sa paglipas ng mga dekada sa pagsasanay. Nakapout si Lin na nagsasabing hindi hey ang pangalan niya ngunit nang tanungin siya ni Wawang kung may sinabi siya, sinabi niya na sasabihin sa kanya ng hey na ito ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa kanilang paglilinang. Pagkatapos noon, pumasok si Lin kasama si Wawang na nagtanong sa kanya ng maraming tanong tungkol sa mga pamamaraan ng paglilinang ng tao at nagsimulang magsanay kasama niya. Siya ay nalulula sa kanyang nakakabaliw na talento upang malaman ang lahat ng mabilis, at ang kanyang matatalinong tanong na sobra-sobra para sa kanyang maliit na utak. Matapos malaman ang lahat mula sa kanya, sinabi niya sa kanya na patulugin siya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay at hiniling sa kanya na gisingin siya sa tanghali kinabukasan. Pagkatapos niyang matulog, sinimulan ni Lin na basahin ang lahat ng mga scroll tungkol sa paglilinang ng tao upang masagot niya ng maayos ang mga tanong ni Wawang ngunit nauwi sa kanyang sarili na nakatulog. Kinabukasan, ginaising siya ni Wawang at tinukso siya sa pagsasabing ang hey girl ay isang tunay na tamad. Ngunit pagkatapos ay ang kanyang katawan ay nagsimulang sumisipsip ng espiritual na enerhiya at ito ay talagang nagpagulat kay Lin. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang kumilos ang kanyang katawan at umubo siya ng dugo at huminto. Iniisip ni Wawang kung ang kanyang mga summonang teknik ay hindi tugma sa mga diskarte sa paglilinang ng tao, at sinimulang i-regulate ang kanyang paghinga upang i-reset ang daloy ng Kai sa kanyang katawan. Habang nakapikit siya, narinig niya ang boses ng kanyang ina na nakikipag-usap sa kanya gamit ang telepathy mula sa Star Temple. Tinanong niya siya kung bakit sinusubukan niyang matuto ng mga diskarte sa paglilinang ng tao, at sumagot si Wawang na makakatulong ito sa pagpapahaba ng kanyang buhay at maaaring makatulong ito sa pagpapagaling ng kanyang karamdaman. Binalaan siya ng kanyang ina na ang buhay ng isang tao ay napagpasyahan ng kapalaran at hindi magugustuhan ng mga Starry Lord na pinakikialaman niya ito. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya na siya ay nagsisisi na hindi niya mapagaling ang kanyang sakit at hinayaan siyang magpatuloy sa kanyang pagsasanay. Binigyan niya siya ng artifact na magpapatago sa kanya mula sa mata ng Starry Lord at sinabihan siyang mag-ingat sa kanyang pagsasanay. Pagkatapos nito, bumalik sa katinoan si Wawang at sinabihan si Lin na lalabas sila at isasama ang kanyang lola sa paglalakad sa ngayon.
Ang kanyang lola ay naging isang medyo cool na babae at sinabi niya sa kanya na ang kanyang ama ay abala pa rin sa pag-aalaga sa ilang mga bagay sa long-haired na tribo. Pagkatapos nito, sinabi niya na kadalasan ang unang pagsubok para sa isang bagong pinuno ay ang labanan ng isang 300 taong gulang na hayop Thornback, ngunit ang kanyang ama ay nagpadala ng 1,000 taong gulang para sa kanyang unang pagsubok. Sinabi ni Wow ang na ginagawa niya ito para sa kanyang kapakanan at sinabi ng matandang lola na natutuwa siya na naiintindihan niya iyon. Sinabi niya sa kanya na sinabihan niya ang ilan sa mga lalaki na palihim na saktan ang halimaw upang maging madali para sa kanya dahil nag-iisang apo niya ito at inaalagaan niya ito. Tinanong din niya si Wow ang tungkol sa kanyang karamdaman at kung ang babaeng nakuha niya mula sa kaharian ng tao ay gumawa ng anumang pagkakaiba. Sinabi ni Wow ang na hindi pa, ngunit ipinangako sa kanya na makakahanap ng lunas para dito at tutuparin ang kanilang kasunduan sa pagbibigay sa kanya ng maraming magagandang apo. Kinabukasan, nagbihis si Wawang para sa kanyang unang pagsubok bilang bagong pinuno at tumungo upang labanan ang Thornback Beast. Pagkatapos tumungo sa stadium, pareho silang nagsimulang tumakbo patungo sa isa't isa para sa isang sagupaan. Ngunit bago pa man sila makapaghampas sa isa't isa, isang shooting star ang dumapo malapit sa kanila at ito pala ay isang napakalaking halimaw na parang mammoth na tinatawag ng kanyang lola na blessing ng mga Starry Lords. Sa kabilang banda, nakita natin ang ina ni Wawang na si Lady Kinso na papalabas na sa kanyang templo para tulungan ang kanyang pamilya, ngunit pinigilan siya ng isa sa kanyang mga kasamang nakatatandang anak ng pari, at sinabing hindi siya dapat makialam dahil ito ang panuntunan ng hilagang ilang. Ang lahat ng iba pang mga priestess ay humihiling din sa kanya na maging mapagpasensya dahil ito ay kanilang trabaho upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng lahat ng mga angkan sa hilagang ilang. Bumalik sa Berhag tribe, ang Star Blessing Monster ay nagpalabas ng bulkan na dagandong at tinatapakan ang lupa na nagpalabas ng lava mula sa ilalim ng paa nito. Nang makita ang malakas na halimaw, si Lin ay nagsimulang mabasa ng kanyang pantalon at napagtanto na ito ay isang halimaw na kumakain ng tao mula sa mga sinaunang aklat na tinatawag na Jaway. Sinabi niya na ang isang halimaw na ganito kalaki ay dapat na 10,000 taong gulang, at nagtataka kung bakit narito ito habang pinaslang silang lahat ng mga immortal sa kaharian ng tao matagal na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, ang halimaw ay nagpakawala ng isang bulkan na bulalakaw at sinunog ang nayon. Talagang natakot ang lahat, ngunit pagkatapos ay nakita nila si Wawang na naghahanda ng napakalaking ice spell sa kalangitan upang labanan ang halimaw. Sinabihan niya ang Vice Commander na ilikas ang lahat at hinampas ang halimaw ng napakalaking tipak ng yelo, ngunit halos wala itong pinsala sa napakalaking behemoth. Dahil dito ay talagang nabigla siya, ngunit sa halip na tumakas ay nagpasya siyang harapin ang halimaw ng direkta at inatake ito gamit ang nagyayelong Gaeljutsu. Ngunit sa halip na lumaban, ang halimaw ay nakatuon lamang sa mga lumilikas na tao at ito ay lalong nagpagalit kay Wawang. Lumipad siya at nagpas siyang ilabas ang kanyang pinakamalakas na pag-atake at nagsimulang lumikha ng isang napakalaking nagyayelong sibat. Samantala, napansin ni Lin ang isang grupo ng mga individual na nagdarasal sa Star Lady sa gitna ng nasusunog na nayon. Tinanong niya kung ano ang kanilang ginagawa habang ang kanilang pinuno ay itinaya ang kanyang buhay para sa kanila. Sinasabi nila sa kanya na ito ay isang pagpapala mula sa Star Lady at dapat nilang ipakita ang kanilang pagpapahalaga sa kanya. Nagtataka si Lin kung sila ay talagang mga talunan sa kanilang hitsura, ngunit pagkatapos ay lumapit sa kanya ang lola ni Wawang at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang dating punong priestess ng kanilang tribo. Hiniling niya sa kanya na itago siya sa frontline dahil hindi siya pakakawalan ng ibang mga priestess. Pero siya lang ang makakapigil sa halimaw na iyon at gusto niyang tulungan ang kanyang apo. Sumang-ayon si Lin at sinimulang ailapit ang matandang babae patungo sa napakalaking halimaw. Sa kabilang banda, naabot na ni Wawang ang kanyang limitasyon at nagpupumilit na lumikha ng napakalaking sibat ng yelo. Ngunit pagkatapos ay iniisip niya ang tungkol sa kanyang dakilang ninuno at nagpa siya na maging malakas para sa trabaho. Tinitingnan niya ang halimaw, at iniisip kung ihahagis niya rito ang napakalaking sibat ng yelo mula sa ganoong taas na matutunaw ito bago ito tamaan at bibigyan lamang ng napakalaking shower ang halimaw. Ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang pagsamahin ang hangin at ang yelo na nagsimulang tumawag ng mga diskarte, at gumagamit ng hangin upang lumikha ng isang insulating layer sa paligid ng sibat ng yelo.
Pagkatapos ay ibinato niya ang napakalaking sibat sa halimaw gamit ang kanyang huling lakas habang ibinaba ni Lin ang kanyang lola sa harap ng halimaw. Sinabihan ng matandang babae si Lin na sabihin kay Wawang na ayaw niyang mabigatan niya ang kanyang sarili sa kanyang pagkawala, at ang hilagang ilang ay napakaliit na lugar para sa kanyang mahusay na mga talento. Pagkatapos nito, ginagamit niya ang kanyang up-old granny technique at binitag ang halimaw gamit ang ilang earth magic. Ito ay nagbibigay daan sa spell ni Wawang na matamaan ang halimaw at matagumpay nilang naibaon ang halimaw sa makapal na yelo at mga elemento ng lupa. Kalaunan ng gabing iyon, nagsagawa ng libing si Wawang para sa kanyang yumaong lola at sinabi sa kanya ni Lin ang tungkol sa kanyang mga huling salita. Nang marinig ang mga ito, tumakbo palabas si Wawang at lumipad patungo sa kinaroroonan ng halimaw at nakaramdam ng pagkadismaya sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng kanyang ina at pinuntahan niya ito sa espiritual na kaharian. Sinabi niya sa kanya na bilang priestess ng araw ay ganoon din ang gagawin niya kung ito ay ibang tribo rin. Kaya kailangan din niyang manindagan sa pagkakataong ito. Pagkatapos nito ay tinanong niya siya kung nasaktan siya at sinabi ni Wawang na ayos lang siya ngunit hindi nakaligtas si Granny. Tinanong niya ito tungkol sa panimulang pagpapala at kung ano ang ibig sabihin nito. Nang marinig ito, nagpa siya ang kanyang ina na oras na para sabihin sa kanya ang totoo, at ipinaliwanag niya na sa sinaunang labanan ng mga Panginoon ay nanalo ang makalangit na palasyo ng Star Lady at ang hilagang kagubatan ang kanyang trepeo para sa pagkapanalo. At iyon ang dahilan kung bakit ang mga Panginoon mula sa iba pang 8 kagubatan ay hindi maaaring salakayin ang kanilang rehiyon. Pagkatapos ng digmaan, natulog ang Star Lady para mabawi ang kanyang mga sugat mula sa labanan. Pero natatakot siya na baka may magpakita na mas malakas kaysa sa kanya habang nagpapahinga siya. Kaya't nilikha niya ang 7 Sun Priestess at ipinasa sa kanila ang mga summon ng Star Technique upang kontrolin ang buong hilagang ilang. Sa tuwing mapapansin ng mga Star Ladies ang isa sa mga tribo sa hilagang kagubatan na lumalakas ng sapat upang ibagsak ang balanse ng kapangyarihan, pinababa niya ang halimaw na ginawa mula sa kanyang buhok upang sirain sila. Nang marinig ito, nagtanong si Wawang kung ito ay upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan, at kung ito ay mag-trigger ng lahat ng mga tribo na lalakas ng sabay-sabay. Sinabi ng kanyang ina na hindi niya masabi ng tiyak at pagkatapos ay pinayuhan ang kanyang anak na huwag sumalungat sa kalooban ng Star Lady dahil hindi ito gaanong malakas para hamanin siya. Sa pamamagitan nito, bumalik si Wawang sa pisikal na kaharian at sinabi na dahil ito ay pagpapala ng Star Lady, kailangan niya itong tanggapin. Pagkatapos nito, bumalik siya sa nayon upang dumalo sa libing para sa mga nasawi na miyembro na nagpapakita na 1,000 katao ang nasawi habang mahigit 3 sa 500 katao ang nasugatan ng halimaw. Sinabi niya na ang mga bilang na ito ay mas malaki sana kung hindi dahil sa sakripisyo ng kanyang lola. Sinisikap ng ibang priest na aliwin siya sa pagsasabing hindi niya ito kasalanan at ito ay isang pagpapala mula sa Star Lady. Nang marinig ito, tumalikod si Wawang at tinanong sila kung naisip na ba nila kung bakit nangyayari ang pagpapala ng bituin kada daang taon at palaging pinupuntirya ang pinakamalakas na tribo sa hilagang rehiyon. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang magarbong kwento tungkol sa pagpapala ng bituin at sinabi sa kanila na mahal ng Star Lady ang lahat sa hilagang kagubatan, at iyon ang dahilan kung bakit pinababa niya ang pinakamahina sa kanyang mga halimaw upang subukan ang pinakamalakas sa rehiyong ito. Ngunit sa loob ng daan-daang taon, lahat sila ay kulang sa kanyang inaasahan at walang sino man ang nakapaslang sa halimaw. Sinabi niya na sa pagkakataong ito ay ipapakita nila sa kanya na sila ay karapat-dapat sa kanyang pagpapala, at mapagtagumpayan ang hamon na ito at magpapasigla sa lahat sa pamamagitan ng pagdaragdag na natutunan niya ang lahat ng ito mula sa mga huling sandali ng kanyang yumaong lola. Nang maglaon ng gabing iyon, pumasok si Lin sa tent ni Wawang at sinabing nagkaroon ng tunay na epekto ang kanyang pananalita dahil nasa sabik ang lahat na tapusin ang halimaw. Ngumiti si Wawang at nagbigay ng liham sa Vice Commander at sinabihan siyang ihatid ito sa kanyang ama, at sabihin sa kanya na tipunin ang mga makapangyarihang angkan na may High Priest ng araw at sabihin sa kanila na hanggat handa silang ipadala ang kanilang pinakamalakas na tropa upang tulungan ang Berhag tribe upang tapusin ang halimaw, maaari silang magkaroon ng maraming higanteng pana at palaso hanggat gusto nila. Pagkatapos nito, inilagay niya ang kanyang punyal sa mapa at sinabing wala siyang pakialam sa anumang uri ng pagpapala nito ngunit kung ito ay makakapinsala sa kanyang mga tao ay ibababa niya ito.
Bumalik sa templo ng Star Lady, nakita namin ang ina ni Wawang na itinutulak pabalik ang iba pang mga Sun Priest at naghahanda na bumaba para tulungan ang kanyang anak. Ngunit pagkatapos ay ang isa sa mga priest ay biglang lumakas at nagdulot ng isang binding spell sa kanya. Nagtataka ang lahat kung paano siya lumakas ng husto ngunit sinira ni Kinso ang spell, at sinabi na ang kalahating tulog na Star Lady ay pumalit sa katawan ng isa pang priest. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na sa buhay na ito ay pinili niyang sambahin ang Star Lady ngunit mas pinapahalagahan niya ang kanyang pamilya at pinayelo niya ang priest gamit ang kanyang pamamaraan sa pagtawag ng bituin. Pagkatapos nito, sinabi niya sa lahat na mula ngayon ay papanig sila sa hilagang ilang at bibigyan sila ng kanilang buong suporta. Kinabukasan, nakita natin ang pinuno ng Berhag tribe na si Shino na nagsasabi sa mga nagtitipon na sundalo mula sa iba pang mga tribo na ang kanyang anak na si Wawang ang manggaguna sa labanang ito. Nagpapasalamat si Wawang sa lahat at ipinaliwanag ang sitwasyon bago sila akayin upang labanan ang malakas na halimaw. Tumalon kaagad si Shino at sinubukang hampasin ang ulo ng halimaw ngunit nagpatawag ito ng bulalakaw at tinamaan siya na parang langaw. Pagkatapos nito, ang pinuno ng Big Wave Clan ay tumalon upang ipakita ang kanyang kapangyarihan ngunit inatake ito ng pareho na nagpatawa kay Shino. Pagkatapos noon, sabay silang tumalon para atakihin ang halimaw sa buong puwersa na meron sila. Habang pinagmamasdan sila ni Wawang mula sa itaas at nakaharap ang mga palad, sinabi niya na dapat silang gumawa ng mas maraming pinsala hanggat kaya nila sa paunang pag-atake na ito para gustuhin ng halimaw na atakihin sila pabalik. Kasabay nito, nagsimula siyang maghanda ng isang silang spell at ibinaba ito sa halimaw sa sandaling ihanda nito ang napakalaking pag-atake ng apoy. Ang silang spell ay nagpapatalbog ng fire spell sa beast at ginamit ni Wawang ang pagkakataong ito para tumalon pababa, at inutusan ang kanyang mga tauhan na atakihin ang halimaw gamit ang empowered arrow. Nagpaulan sila ng sunod-sunod na volley ng napakalaking crossbow arrow at sa huli ay nagtagumpay sila sa pagpapabagsak sa halimaw. Sa gabing iyon, ang lahat ay nagtitipon upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay at upang magbigay galang din sa yumaong lola ni Wawang. Dito, nakilala ni Wawang ang anak ng pinuno ng Big Wave Clan na si Zingshen at ang kanyang nakababatang kapatid na babae na talagang nahuhumaling na kay Wawang sa unang tingin. Biglang pumasok ang isa sa mga tauhan ni Wawang at nagulat na may kakaibang nangyari sa katawan ng halimaw at sinabing hinihiling ng hepe na puntahan niya ito. Nagmamadali si Wawang sa pinangyarihan at bumaba upang makita ang bangkay ng halimaw kasama ang kanyang ama. Lumalabas na ang katawan ng halimaw ay naging minahan ng Starstone na isa sa pinakamahalagang mapagkukunan sa hilagang ilang. Ipinakita sa kanya ng pinuno ang isang malaking bagay na katatapos lang nilang manina at sinabing ito lamang ay sapat na upang pakainin ang kanilang tribo sa loob ng isang buong taon. Saglit itong pinag-isipan ni Wawang at iniisip kung totoo nga ba ang ginawa niyang kwento tungkol sa pagpapala ng Star Lady bilang isang aktwal na pagpapala. Matapos isipin ang tungkol sa pakikipag-usap niya sa kanyang ina mula kanina, sinabi niya sa kanyang ama na aisil ang lahat ng impormasyon tungkol dito mula sa pagkalat at hiniling sa kanya na itago ang lugar sa ngayon na may nakaistasyon na gwardya upang bantayan ito. Ang kanyang ama ay ngumiti at sinabi na si Wawang ay matalino tulad ng kanyang ina at lumakad pabalik sa kanya at sinabi na gagawin niya ang kanyang sinabi. Bumalik sa kanyang silid, kinausap ni Wawang si Lin tungkol sa natuklasang ito habang siya ay naliligo. Tinanong niya siya kung nakakagawa sila ng isang epektibong mekanismo ng pangangaso, at hindi ba nila magagawang gawin ang Star Blessing na ito tulad ng isang tsaa sa Britanya. Iniisip din niya kung ang halimaw ay binubuo ng buhok ng Star Lady, kung gayon paano kung makakuha sila ng maraming pagpapala at siya ay nagising na bokal ang ulo. Sa sandaling iyon, sinabihan siya ni Wawang na manatiling tahimik habang papasok ang Vice Commander at umupo upang uminom kasama ang Young Master. Ipinaalam ng chubby Vice Commander sa Young Master na ang ibang mga tribo ay nakatanggap ng ipinangakong gantimpala ng mga crossbow para sa kanilang tulong ngunit nagpapakita ng pag-aalala, na nagtatanong kung bakit sila nagbigay ng mga ganoong mahalagang bagay na para bang sila ay nasa isang Christmas sale. Sinagot siya ng Young Master na hindi makukuha ng mga taong tulad niya ang loika at pagkatapos ay nalaman ang tungkol sa alitan sa hangganan ng Longhaired tribe. Ang malaking tao ay tumayo sa galit tungkol sa kung paano talaga ang tribo ay pagkatapos ng kanilang mga crossbow at nangangati para turuan sila ng leksyon. Kinausap siya ni Wawang sa pamamagitan ng isang pistok,
ngunit pagkatapos ay ibinaba ng Vice Commander ang isa pang info na nagsasabi na ang mga priest ay may mga utos na sumali sa ilang Star Lady sect at nag-aalala na baka madaig sila ng sekta. Nanatiling cool si Wawang at sinabing na-handle niya ito. Ang Vice Commander ay nagtungo sa panunukso na ang ama ni Wawang ay may sorpresa para sa kanya sa handaan ngunit tumanggi na ibuhos ang mga impormasyon na nagpapahiwatig ng ilang hindi kanais-nais na negosyo. Nang lumingon si Wawang, nabigla siya sa magandang figure ni Lin na nag-aalok sa kanya ng advanced na pamamaraan ng demonic path na nakuha niya mula sa merkado. Mabilis na natuwa ang young master ngunit tinanong niya ang ginang kung magkano ang nagastos niya dito. Ibinahagi ni Lin kung paano itinayo ng salesperson ang produkto na nagudyok sa binata na tumingin ng mabilis, ngunit mabilis niyang isinara ang libro nang makita niya kung ano ang nasa loob dahil lumabas na ang sobrang inosenteng babae sa halip ay bumili ng libro sa mga matagumpay na diskarte sa pagpapakasal. Lumabas ng palasyo si Wawang na nanunukso kung ganoon na ba siya kasabik na magpakasal. Napagtanto kung ano ang kanyang ginawa, ang mukha ni Lin ay namumula at iniuntog niya ang kanyang ulo sa dingding na naging dahilan upang manginig ang buong bahay. Tumungo si Wawang sa seremonya kung saan kumakanta ang Vice Commander at isa pang lalaki ng kanyang papuri sa harap ng kanyang ama. Ang pinuno ay may isang mapagmataas na sandali bilang ama bago ang pag-uusap ay lumipat sa isang mas seryosong bagay. Pinag-uusapan nila kung paano kailangan ni Wawang ng paggamot para sa kanyang kondisyon dahil malapit na siyang mag-18. Nababahala ang posibilidad na hindi siya magising kinabukasan pagkatapos ng kanyang kasal. Habang pinag-uusapan nila ang iba't ibang mga problema na maaaring magpakita kung ang young master ay mabibigo na makabuo ng isang tagapagmana. Tumayo ang kanyang ama na ipinagyayabang kung paano niya natagpuan ang napakaraming babae para sa kanyang anak, isang bagay kahit na ang kanyang yumaong ama ay hindi kailanman nagawa habang itinatago ito sa kanyang asawa. Bago pa siya makatapos, na-freeze agad siya sa yelo. Napagtantong nakatayo sa likuran niya si Lady Kinso, naiinis si Wawang at nagtataka kung paano siya nagkaroon ng isang ama na tulad niya at pagkatapos ay bumaling upang kumbansihin ang kanyang ina na palayain siya. Bumantong hininga siya ngunit pinakawalan siya nito na may babala na pakalmeyan ang kanyang anak. Ang pinuno ay nagtatanghal ng isang line-up ng mga kakaiba at hindi kagandahan na mga babae mula sa merkado ng alipin. Si Wawang ay hindi interesado ngunit pagkatapos ng pagpupumilit ng kanyang ama, nag-aatubili siyang lumapit sa pag-asang pinili siya ng tadhana ng isang nobya, ngunit naranasan lamang niya ang pagkadismaya. Paulit-ulit niyang sinusubukan, bawat kabiguan ay sumusubok sa kanyang pasensya. Nang malapit na siyang sumuko, ang kanyang mga mata ay bumagsak sa isang hindi pinangalanang babae mula sa Yoshiki State of Witchcraft. Walang pag-aalinlangan, sinabi niya sa kanyang ina na panatilihin siyang alipin at itapon ang iba. Habang nagbabago ang eksena, ang alipin na babae, na talagang isang papel na kontrolado ng isang asasin, ay may intensyon na pumaslang at gustong samantalahin ang pagkakataon ngunit nauubos ang kanyang swerte habang si Lin ay pumasok para makita ang bagong aliping babae. Mukhang may alam si Wawang tungkol sa kanya at inutusan niya si Lin na isama siya sa gabi. Dinala ni Lin ang alipin sa kanyang silid at inalok siyang paliguan. Naiinis ang asasin sa pagtrato na parang bata at nagtataka kung ano ang ginagawa ng isang babae mula sa kaharian ng tao dito. Biglang naglabas si Lin ng kumikinang na asul na pormasayon na naghinala sa asasin. Casual na ipinaliwanag ni Lin na ito ay para lamang sa soundproofing, pagkatapos ay nagtanong kung ang babae ay maraming mangkukulam na teknik at kung may alam ba siyang anumang masasamang pamamaraan na ginagawang walang isip na mga puppet ang mga tao. Ang asasin ay nagiging hindi mapalagay, nalilito kung ang kanyang cover ay nasira na. Sa sandaling iyon, napansin ni Lin ang isang marka sa likod ng kanyang leeg at nagtanong tungkol dito ngunit mabilis na binago ang paksa, tumalikod upang hayaan siyang maligo. Ang asasin ay muling naghinala ng isang bitag. Habang papaalis si Lin para kumuha ng libro, nag-aalala ang asasin na baka natuklasan niya ang Snake Immortal Seal. Napagtanto ng puppeteer assassin na natuklasan ng young master ang kanilang balak, at mabilis na tinipon ang kanyang mga tauhan na nagtatago sa kagubatan, naghahanda na tumakas habang kayapa nila. Ipinadala niya ang kanyang puppet para salakayin si Lin at nahuli niya ito. Sinubukan ni Lin na abutin ang kanyang talon ngunit ang papel na kontrolado ng pag-iisip ay itinulak ito palayo at naghanda sa pag-atake sa kanya.
Nang malapit nang masaktan si Lin, nagpakita si Wawang at ginawang yelo ang alipin gamit ang isang pitik ng kanyang kamay, at tinutuya siya dahil sa pagiging mahina sa kabila ng pagiging nasa mid-core na condensation stage. Nagalit si Lin sa kanya at sinabing alam niya ito sa simula pa lang, at ipinaliwanag ni Wawang na ginamit niya ang pagiging inosente ni Lin para ilantad ang asasin sa likod ng alipin. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang kumikinang na globo upang gumawa ng isang star summoning spell na nagbubunga ng isang bow-wielding spirit lady. Nagpaputok siya ng isang volley ng nagyayelong mga arrow sa mga tumatakas na mga assassin at ang susunod na nalaman natin, ang mga katakot-takot na bounty assassin ay nahuli at ang kanilang pinuno ay iniharap sa harap ng young master. Siya ay lumalaban sa una ngunit nang iutos ni Wawang ang kanyang pagpaslang ay nagsimula siyang magmakaawa para sa kanyang buhay, at ibinunyag na ang pagpaslang ay iniutos ng long-haired tribe sa West Wilderness Trading Guild at nanunumpa na gagawin ang lahat para sa kanya. Nang marinig ito, napangiti si Wawang at nagtanong, ano ang mga bagay na ito na handa niyang gawin? Ngunit kapag siya ay tumugon sa isang kindat, iniutos niya na siya ay kunin at sinabi na siya ay masyadong matuwid para sa gayong mga gawa, at idinagdag na kahit na wala ang kanyang karamdaman ay hindi siya yuyuko ng napakababa. Maya-maya, bahagyang inutusan niya ang kanyang vice commander na magpakalat ng maling balita na ang kanyang ina ang nakakuha ng assassin, hindi siya. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na tipunin ang lahat ng mga angkan upang ibagsak ang long-haired tribe na nangangako sa bawat isa ng pantay na bahagi ng teritoryo. Habang nagbabago ang eksena, muling natagpuan ni Wawang ang kanyang sarili na nakulong sa realm ng panaginip kung saan tinawag siyang daddy ng parehong misteryosong babae. Niyakap niya ito ng mahigpit bago ibinaon ang kanyang mga ngipin sa kanyang leeg na parang vampira, pagkatapos ay naglaho na nagsasabi sa isang misteryosong pahayag tungkol sa hindi na magtatagal. Dahil sa pagkagising, nataranta ang young master nang mapagtantong nakasakay siya sa isang karwahe patungo sa palengke. Bakas sa mukha niya ang pagkabalisa habang iniisip kung konektado ba ang kanyang karamdaman sa panaginip na babae or sa kanyang sumpa. Malapit na sa kanilang destinasyon, inutusan niya ang lahat na manatili habang nag-iisang nagsusuri sa palengke. Ang Vice Commander at si Lin ay nagpapakita ng pag-aalala ngunit hiniling niya sa kanila na huwag mag-alala. Pagdating nila malapit sa lokasyon, si Wawang ay nagbabalat kayo bilang isang karaniwang tao. Nagbuhos siya ng alak sa kanyang sarili at humingi kay Lin ng ilang spirit cores bago iwan ang mga ito at inutusan silang huwag sumunod sa kanya. Pagdating sa palengke, umorder si Wawang ng pagkain at inumin at pagkatapos ay napansin ang isang grupo na nagkukumpulan sa labas. Sa kanila, isang babaeng nagngangalang Liza ang nakakuha ng kanyang atensyon at nang magtama ang kanilang mga mata ay iniisip niya kung siya rin ba ang nobya sa kanyang panaginip. Dumating ang kanyang pagkain habang nakaupo sa malapit ang isang grupo ng mga taong cultivator at nag-uusap tungkol sa pagbisita sa Bearhug clan. Narinig niyang binanggit nila ang isang lalaking nagngangalang Master Zodong, isang pangalan na kakaiba sa pakiramdam. Habang nagpapatuloy ang kanilang malakas na daldalan, napagtanto niya na si Zodong ay dating pinuno ng kanyang munting grupo. Pinagtatalunan din ng mga tao kung talagang kasuklam-suklam ang tinatawag na young master na tinutukoy si Wawang kahit na tinuturuan siya ng leksyon. Maya-maya lang ay lumipad ang isang lalaking sakay ng isang lumulutang na sasakyan na nagrereklamo tungkol sa pagiging naiwan. Ang grupo ay ganap na hindi siya pinapansin kaya si Wawang ay nagtataka kung siya ay isang uri ng outcast. Ipinakilala ng marangyang lalaki ang kanyang sarili bilang si Jimmy at casual na umupo sa tabi ni Wawang at hiniling na makisalo sa kanyang pagkain. Gamit ang telepathy, sinabihan siya ni Jimmy na tumugon sa pamamagitan ng pagblink at nag-aalok ng pera para sa kanyang pakikipagtulungan. Habang nakikipagsabay, ipinakilala ni Wawang ang kanyang sarili bilang si Hoday at napagtanto kaagad na naghahanap si Jimmy ng mga babaeng makakasama niya. Bago pa makapagtanong si Jimmy, biglang sumigaw si Wawang na hindi niya ito matutulungan na makahanap ng mga babae at inilantad ang kawalang-galang lalaki para marinig ng lahat. Nagalit ang lahat sa paligid at sinabi kay Jimmy na maaari siyang maghanap ng kasiyahan ng mag-isa habang inaasikaso nila ang kanilang pangunahing negosyo. Sinabi ni Jimmy na hindi niya hahayaan ang kanyang mga libangan na makagambala sa kanilang trabaho ngunit ang lahat ay nag-walkout at naglalaho nang wala siya. Nang makita ang lahat ng ito, nagpasya din si Wawang na bumalik sa kanyang palasyo. Samantala,
Ang mga human cultivator na nabigong makakuha ng pabor sa pinuno ng Big Wave Clan ay nakatutok na ngayon sa Berhag Clan na umaasang magkaroon ng mas magandang hospitality. Nakita ni Lin ang kanyang master na si Zodong at nagmamadaling lumapit dito para yakapin ito, na pinaulanan siya ng papuri tungkol kay Wawang sa kung gaano siya kamahal nito. Inakusahan ng isa sa mga disipulo ni Zodong si Wawang na gumamit ng love potion sa kanyang ngunit pinawalang bisa ito ng master dahil mukhang isang gentleman si Wawang. Sa pagnanais na husgahan ang kanyang karakter para sa kanilang sarili, nagpa siya ang grupo na bisitahin siya. Lingid sa kanilang kaalaman, inaasahan na sila ni Wawang, tahimik na pinagmamasdan ang kanilang paglapit habang sinusundo niya ang isa sa kanila na kumikilos ng malilim. Pagkatapos nito, ang mga bisita mula sa kaharian ng tao ay pumasok sa palasyo ni Wawang. Pumasok si Lady Liza na may namumulaklak na epekto sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Jimmy ang talunan ay mukhang dismayado sa paghahanap ng katutubong babae habang ang iba ay nagbubulungan tungkol sa kadakilaan ng palasyo at sa sobrang lakas ng mga bantay nito. Nag-isip-isip sila kung gaano sila kaswert na nasa tabi nila si Wawang ngunit pinutol ni Liza ang kanilang pagsasalita. Samantala, ang alagad na nanlait kay Wawang ay na-corner at binubuli ng Vice Commander at ng ilang iba pa. Tinanong ni Wawang ang kanyang mga bisita kung bakit sila pumunta at formal na ipinaliwanag ni Jimmy na wala silang masamang ibig pakay, at nandito lang sila para sa pakikipagkaibigan. Mapaglarong tugon ng young master, pinaalalahanan si Jimmy kung gaano siya kadesperadong naghahanap ng mga babae at nahuli siya ng walang bantay. Kinilala ni Jimmy si Wawang bilang Hody at tinanong niya kung bakit siya nakabalat kayo. Casual na sumagot si Wawang na naglalaro lang siya at humihingi ng paumanhin kung nasaktan siya nito. Si Liza, na nagulat sa kanyang saloobin, ay nakakita ng ibang bahagi ng kanya kaysa sa inaasahan niya. Formal na ipinakilala ng dalawang partido ang kanilang mga sarili, at pinuri ni Jimmy si Lady Liza bilang isang kahangahangang sekta ng Heavenly Fairy para sa kanyang mabilis na mga nagawa. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Jimmy ang kanilang pagbisita na nagsasabi na naghahanap sila ng mga materyales sa pagpipino sa isang diskwento para sa kanilang digmaan laban sa makalangit na palasyo. Sa halip na mag-alok ng diskwento, humihingi si Wawang ng kabayaran sa pagtatalo na ang North Wilderness ay protektado ng Star Lady. Hinahamon ni Liza ang kanyang autoridad ngunit pinatunayan ng Vice Commander ni Wawang na siya ay may ganap na kontrol at pinupuri ang kadakilaan ng kanyang ina. Ibinalik ang tanong, tinanong ni Wawang kung sino ang lihim na nagpoprotekta kay Liza. Itinanggi niya ang pagkakaroon ng senior ngunit naglabas si Jimmy ng isang origami na naglalantad sa kanilang tagapag-alaga. Nang umalis ang mga bisita, tinanong ni Lin si Wawang kung bakit siya tumanggi sa alok. Ipinaliwanag niya na gusto niyang makapasa sila sa isang pagsubok bago makuha ang kanyang tiwala. Ibinahagi rin niya ang kanyang plano na bumuo ng isang mineral consortium upang pag-isahin ang mga presyo ng pagmimina sa mga pangunahing angkan, kahit na ang kanyang bise-komandante ay tila masyadong matigas ang ulo upang maunawaan ito. Pagkatapos ay tinanong ni Wawang si Lin kung bakit hindi nagpakita ang kanyang amo at binigyan siya ng pagpipiliang umalis kasama niya. Tumanggi si Lin na sinabing mananatili siya sa ipinangakong oras at gusto ng kanyang master na makipagkita ng personal kay Wawang upang pasalamatan siya. Nang maglaon, sa pagbabalik ng Vice Commander mula sa isang lugar ay nakita niya ang isang nahulog na tao. Sa pagmamadali ay nakita niyang walang malay si Jimmy at dinala siya kay Wawang. Tinawag ang isang doktor ngunit sa halip na gamutin siya ay hinihinalang inamoy niya ang mga sugat ni Jimmy na parang pabango. Pagkatapos lamang siyang pag-alitan ni Wawang ay tuluyan na niyang pinagaling si Jimmy. Nang magising si Jimmy ay tinanong ni Wawang kung ano ang nangyari. Nagbabala ang lalaki na ang North Wilderness ay hindi dapat makisali sa kanilang laban dahil maaari silang hilahin pababa. Ikinwento ni Jimmy ang kanyang kwento na nagpapaliwanag na nakipagsapalaran sila sa North Wilderness, isang kilalang lugar ng pagtitipon para sa mga mailap na hayop. Ang kanilang pagsubok ay humantong sa kanila sa teritoryo ng 1,000 taong gulang na hayop sa Blood Forest. Sa labis na pagtatansya ng kanilang lakas, sila ay tinambangan ng isang malakas na halimaw na palaka na nanag sa kanila. Nang nasa panganib si Lady Liza, namagitan ang kanilang senior at pinasabog ang halimaw ngunit napakahirap nitong talunin. Sa huli, kinailangan nilang tumakas. Si Wally, ang binubuli ng mga sundalo ni Wawang kanina,
ay nakatagpo ng isang kalunos-lunos na kapalaran habang si Jimmy ay halos hindi nakatakas. Habang papalabas si Wawang para makapagpahinga si Jimmy, lumabas ang lalaki na nagpaplanong bumalik sa kaharian ng tao. Nangako siyang babayaran si Wawang sa pagliligtas sa kanyang buhay ngunit pinagsisisihan niyang hindi nakilala ang mga babae ng angkan. Bago siya makaalis ay tiningnan siya ni Wawang at humingi ng paraan para makipag-ugnayan sa kanyang mga kaalyado na nag-aalok ng tulong. Nahihiyang inabot ni Jimmy ang isang singsing na may hawak pala na closet na puno ng mga damit pambabae. Awkwardly niyang sinasabi na mga regalo sila. Natutuwa, binigyan siya ni Wawang ng mga espesyal na palda na gawa sa katad na kumukumbinsi sa kanya na manatili at tulungan ang kanyang mga kaalyado. Umalis sila at sa daan ay hihiwalay si Wawang at sinabihan si Jimmy na hanapin si Lady Liza, habang papalapit siya sa gilid kasama ang kanyang Vice Commander. Nagmamadaling pumunta si Jimmy sa lawa at nakita niya si Lady Liza na nakahandusay sa lupa. Ang nakakatakot na katahimikan ay naghihinala sa kanya na siya ay inilagay doon bilang decoy para akitin sila. Nagtataka siya kung bakit hindi pa nagpapakita si Wawang ngunit pagkatapos ay nakita niya ang kanyang senior lady Ying na dumating kasama ang malubhang sugatang si Wally na ang gininto ang core ay nawasak ng hindi na naayos. Nagpa siya sina Jimmy at Ying na kunin si Lady Liza at umalis. Ngunit habang papalapit sila sa kanya ay biglang sumulpat si Wawang na nakatutok sa kanya ang kanyang talam. Sa pagkakamali ng kanyang intensyon, ipinapalagay nila na sasaktan siya nito. Ngunit bago pa man sila makagawa ng anuman, nagpakita ang Vice Commander at pinaghiwalay sina Ying at Jimmy sa pamamagitan ng paghila kay Jimmy sa kanyang tagiliran. Tinatanong ni Wawang kung paano pinrotektahan ni Ying si Wally sa halip na si Jimmy at inilantad ang kanyang tunay na motibo para sa paglalakbay na ito. Ibinunyag niya na siya mismo ang nagplano ng lahat ng ito at gustong makakuha ng pabor sa angkan ni Jimmy at gawing bayani si Wally para magkaroon din siya ng impluwensya. Sinabi ni Ying na ito ay isang magandang kwento at hindi sila dapat mag-aksaya ng mas maraming oras at bumalik sa angkan ng bear hug. Ngunit pinigilan siya ni Wawang at ginamit ang kanyang star summon ng teknik kay Wally. Sinabi niya na hindi niya pinahihintulutan ang mga infiltrator sa kanyang bahay at hinugot ang anino sa mabangis na aura ng hayop na nakatago sa loob ni Wally. Sinabi niya sa Vice Commander na tugisin ito at pagkatapos ay lumingon kay Ying para harapin siya. Ang lahat ng ito ay talagang nagpapagalit kay Ying at nagpa siyang ilabas din ang kanyang lumang aura ng lola. Binalaan ni Jimmy si Wawang na si Ying ay kasing lakas ng isang immortal, ngunit sinabi ni Wawang na hindi mahalaga at talagang nagulat si Jimmy. Sa tingin niya si Wawang ay isang tunay na aura farmer tulad ni Jinwo. Ngunit pagkatapos ay sumulong si Wawang at ginamit ang kanyang ultimate technique sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang ina at paghiling sa kanya na iligtas siya. Walang kamalay-malay sa mommy ng young master at sa kanyang kapangyarihan, ipinakita ni Lady Ying ang kanyang diskarte ngunit sa halip ay sinaktan siya ni Kinso mula sa langit at nawala ang lahat ng kanyang aura point sa pag-iisip kung paano ito nagawa sa kanya ng isang babaeng tulad niya. Pagkatapos nito, pinagaling ni Wawang si Lady Liza at hiniling kay Jimmy na magpagaling din kasama ang matandang babae. Sa kabilang banda, mahigpit na nakikipaglaban ang Vice Commander sa halimaw na palaka na naghahatid ng walang humpay na pagpapahirap habang hawak niya ang dila nito sa himpapawid. Si Wawang na nakakaramdam ng mahinang amoy ng tao mula sa nilalang ay patuloy na nagbabantay. Samantala, nagpupumilit si Jimmy na gapiin si Lady Ying habang si Wawang ay nakaharap kay Wally na biglang bumangon at gumaling sa sarili sa isang iglap. Inakusahan si Wawang bilang isang especially iya, si Wally ay gumagamit ng mga madilim na kapangyarihan na nagiging isang demonyong halimaw na may mga sungay. Tinangka niyang uminom ng isang patak ng dugo ngunit pinaglaruan ito ni Wawang hanggang sa tumilapon ito sa lupa. Galit na galit sa pagkawala ng regalo ng kanyang ama, nanumpa si Wally na tatapusin siya ngunit si Wawang ay naglalabas na ng 600 sphere bilang tugon. Ang halimaw na palaka ay nagpapatunay na mas mahina kaysa sa inaasahan at mabilis na nadaig. Sa pagbagsak ni Wally, bumalik si Jimmy na hila-hila ang lumang babae sa kanyang kwelyo. Nagising si Liza ngunit bago pa man siya makapagpasalamat kay Wawang ay natalsikan na siya ng dumi ng palaka at nawala ng ulirat. Bumalik sa nasasakupan ni Wawang, pinagtatalunan niya kung bakit tumangging lumabas ang ginang sa kanyang paliguan. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Liza na namumula habang nagpapasalamat siya sa young master bago nawala na nag-iwan ng bakas ng mga talulot ng bulaklak.
Nakangiting sinabi ni Jimmy kay Wawang na siya ay mapalad na mapabilang sa iilan na pinasalamatan niya. Pagkatapos ay naghahanda siyang umalis na nagsasabing kailangan niyang magulat muli. Bago maghiwalay ang dalawa, nagbahagi ang dalawa ng sandali ng camaraderie at si Wawang ay nakakuha ng deal na ipagpalit ang kanyang mga mineral para sa ilang healing pills. Habang naghahanda si Wawang na umalis patungo sa kaharian ng tao, ang kanyang vice commander ay nagpipilit na samahan siya sa panunukso na maaari siyang himatayan kapag hinawakan siya ng isang babae. Upang patunayan na mali siya, hiniling ni Wawang si Lin na hawakan siya at sa pagkakataong ito, sa halip na mabigla ay nag-activate siya ng isang pamamaraan na bumabalot sa kanya sa nagyayelong baluti. Doon lang niya napansin ang kanyang ama na nanunood na may malungkot na ekspresyon. Ang matanda na nalungkot sa pag-alis ng kanyang anak ay nag-abot sa kanya ng isang espada na nagsasabing ang tanging hangad niya at ng kanyang ina ay makita siyang makabalik ng ligtas. Sa pag-alis ni Jimmy patungo sa kaharian ng tao sakay ng kanyang barko, ang kanyang amo ay lumalapit mula sa mga anino at pinuri siya sa paglantad sa 10 masamang especially iya ng bulwagan at sinabing iuulat niya ang lahat sa bahay at ang mga desisyon sa pasulong ay nakasalalay sa mga matatanda. Pagkatapos noon ay nawala siya at lumingon si Jimmy kay Lin na nangatuwiran na dapat silang magpasalamat kay Wawang sa pagligtas sa kanila. Sinabi niya na siya ay walang iba kundi taos-puso sa kanila at kinikilala ito ni Jimmy. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya na maaaring pinapanood sila ni Wawang mula sa kanyang globo ngayon, at lumipat tayo sa eksena para lang makitang si Wawang ay talagang nanunood sa kanila mula sa kanyang silid. Ang kanyang ina ay nagsasalita sa pamamagitan ng pendant at sinabi na siya ay nag-aalala tungkol sa kanyang pakikipagsapalaran sa komplikadong kaharian ng tao. Tiniyak niya sa kanya na nagsasabing naiintindihan niya ang mga panganib ngunit napakalawak ng mundo at nakakatuwang tutuklasin ito. Maya-maya lang ay dumating si Lin na may dalang merienda para sa kanya. Sinabi sa kanya ni Wawang na hindi niya kailangang dumaan sa problema ngunit iginiit niya na ito ang pinakamaliit na magagawa niya. Kinaumagahan, lumabas si Wawang para mag-inat at natuwa sa mga tanawin sa paligid niya. Nagmamadali siyang pumunta sa silid ni Lin para ibahagi ang tanawin sa kanya ngunit napatigil siya nang marinig niyang pinapayuhan siya ng kanyang amo kung paano maging mag-asawa ang young master na nagsasabing hindi siya maaaring manatiling isang katulong magpakailanman. Sinubukan ni Lin na makipagtalo sa pag-aagawan para sa isang dahilan ngunit sa huli ay binitawan niya ang isang bagay na nagsasabing si Wawang ay hindi interesado sa mga babae. Ang matandang master ay naghihinala sa pag-i-imagine ng lahat ng uri ng mga bagay habang si Wawang na nakatayo sa labas na galit na galit. Pagsapit ng hapon ang mga tripulante ng barko ay nag-anunsyo ng pahinga. Tumungo si Wawang sa isang kalapit na nayon para sa sariwang hangin at napansin niya na ang mga mineral doon ay kahawig ng mga mineral mula sa kanyang tahanan. Habang lumilingon siya sa paligid, nakasalubong ng kanyang mga mata ang isang tindero na matamang nakatingin sa kanya. Nagtataka si Wawang kung ang lalaki ay isang alagad ng bahay ng Four Seas, ngunit bago pa siya makalayo ay sumugod ang tindero sa kanyang harapan na nagtutulak ng gamot para sa mga sakit ng kababaihan sa kanyang mukha. Nagtanong si Wawang kung bakit ipinapakita sa kanya iyon at napagtanto ng tindero na nagkamali siya sa pagkakahawak sa maling scroll, ang gabay sa paggamot ng mga babae sa halip na sa mga lalaki. Tinutuya siya ni Wawang na kinikilala siya bilang isang baguhan, at sinabi sa kanya na kailangan niya ng mga seryosong pagpapahusay sa kanyang kasuutan at profesionalismo. Inihagis niya ang ilang pera sa lalaki, tinawag itong isang pamumuhunan, pagkatapos ay umalis siya. Sa pag-alis ng barko, ang matanda ay sumakay at pumuslit sa silid ni Wawang na parang isang ninja. Sa gulat ni Wawang, mukhang alam na alam ng lalaki kung sino siya. Nakangiti, commendat siya at sinabing maibabalik niya ang kumpiyansa ni Wawang kung gusto niyang gumaling ang kanyang kondisyon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang doktor, na ipinagmamalaki na maging ang kanyang mga alagad ay nabuhay ng mahigit 3,000 taon. Napagtantong hinahanap siya ng lalaki para lang magamot ang kanyang tinatawag na karamdaman, buong pananabik na inilahad ni Wawang ang kanyang kamay, sumasang-ayon sa anumang eksperimento hanggat gumaling siya. Habang sinasabi ni Lin sa kanyang master na maghahain siya ng tsaa kay Wawang, pinigilan siya ng kanyang master, na inihayag na may isang bisitang nakasakay na hindi niya dapat lapitan. Hindi pinansin ang babala, lumabas si Lin at nakita niyang nakatayo na si Wawang kasama niya. Sa isang iglap, ang lalaki ay nagpatulog sa kanya,
casual na sinasabing pinahusay niya ang kanyang kaugnayan sa isang espesyal na tableta. Nang hindi nag-aksaya ng isa pang sandali, sinunggaban niya si Wu Wang at ini-teleport sila sa isang malayong lugar, na lalong nagpapukaw sa pagkamausisa ng young master. Doon, sa wakas ay ipinakilala ng matandang lalaki ang kanyang sarili bilang Leng Xin. Nang marinig ang pangalan, nakipagtalo si Wao ang namuntik niyang mapagkamalan siyang si Shinon, ang maalamat na emperador ng medisina. Ngunit bago siya makatapos, binanggit ni Leng Xin ang isang hindi inaasahang katotohanan, na siya ay tunay na si Shinon, ang mismong pinunong naghari sa sangkatauhan sa nakalipas na 8,000 taon. Dinala ni Leng Xin si Wao ang sa kanyang hamak na bahay at umupo kasama niya upang kumain. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kakaibang karamdaman ay bakas pabalik sa sinaunang labanan ng mga immortal, na nagpapahirap sa pagpapagaling nito, ngunit ipinahayag na alam niya ang isang pamamaraan ng paglilinang na natural na magpapagaling sa kanyang karamdaman sa sandaling makabisado niya ito sa ika-9 na antas. Nang marinig ito, kumikinang sa pananabik ang mga mata ni Wawang habang sabik siyang nagtatanong tungkol sa pamamaraan, na nangangarap na sa wakas ay matikman ang pag-aasawa. Sinusubukan ng matandang lalaki na takutin siya sa pamamagitan ng babala na ang pagmaster nito ay maaaring gawin siyang susunod na emperador, ngunit si Wawang ay nananatiling walang kibo, tiwala na kaya niya ang anuman. Nang makita ang kanyang determinasyon, ibinunyag ni Leng Xin ang order ng Yan Emperor at sinabi sa kanya na kung makukuha niya ang pag-aproba nito sa loob ng 1 buwan, maaari niya itong kunin bilang kanya. Habang nagbabago ang eksena, nakikita si Wawang na nagsasanay na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay, na humaharap sa unang pagsubok ng order ng Yan Emperor, na nangangailangan sa kanya na putulin ang 100 puno ng hindi gumagamit ng mahika. Kinukuha niya ito bilang laro ng bata at walang pagod na nagtatrabaho hanggang gabi. Ang order ay nagbubunyag ng isang itim na globo, at pagkatapos na kainin ito, pakiramdam niya ay muling lumakas siya, handa na para sa susunod na hamon. Nagpapakita ang pangalawang pagsubok, na nagtuturo sa kanya na bumuo ng isang kubo ng tao na lumalaban sa bagyo nang walang mga diskarte sa bituin. Sa pamamagitan nito, gumugugol siya ng mga araw sa pagtatrabaho at natapos sa kalahating buwan, napagtanto na mayroon siyang isang nakatagong talento sa pagkakarpintero. Bago siya makapagdiwang, dinadala siya ng ikatlong pagsubok sa isang talon, kung saan dapat niyang i-redirect ang tubig sa kanyang cottage. Sa paghahanap ng gawain na mas madali, nakumpleto niya ito sa isa pang kalahating buwan. Ang ika-4 na pagsubok ay tila isang biro, dahil hinihiling lamang sa kanya na ilipat ang mga ari-arian ng lumang bahay sa bago at ayusin ang mga ito ng maayos, na tinatawag itong ang pinakahuling hamon ng paglipat. Tinatawanan ito, natapos siya sa pagsapit ng gabi at nagagalak sa pagkuha ng order ng Yan Emperor. Nang matapos siya, isang lumang kahon na gawa sa kahoy ang bumukas, nagkalat ang laman nito. Sa gitna ng gulo, nakita ni Wawang ang isang kahoy na plate na kapareho ng mga hamon mula sa kanyang mga hamon, na pagtantong siya ay nalinlang at ang order ay isang bluff lamang. Habang namumuo ang pagkadismaya, ang matandang lalaki na si Leng Xin ay dumating na tumatawa, habang si Wawang, na nagngangalit sa galit, ay hinahabol siya sa kagubatan. Kinaumagahan, ang tinatawag na dekreto ay muling nagpakita sa harap ni Wawang, na nagpapakita na ang mga nakaraang pagsubok ay isang biro lamang at ang tunay na pagsubok ay magsisimula na. Galit na galit, pinagsalitaan ni Wawang ang matandang lalaki dahil sa paggawa sa kanya ng napakaraming libreng paggawa, ngunit alam niyang napakahina niya para labanan siya. Habang siya ay nakaupo malapit sa isang apoy, hindi niya sinasadyang nasunog ang kanyang sarili, kaya napatawa si Leng Xin. Ipinagmamalaki ng matandang lalaki ang tungkol sa pag-abot sa ika-8 antas ng tinatawag na pamamaraan at maging immortal sa edad na 100 lamang. Tinutuya ni Wawang ang kanyang edad, at para turuan siya ng leksyon, ipinatawag ni Leng Xin ang isang ulap ng bagyo sa kanyang likuran. Kahit pagod na, tumangging umatras si Wawang, determinadong pagbayaran ang matandang lalaki. Nang maglaon sa araw na iyon, nag-alok si Wawang kay Leng Xin ng iced tea, na iniinom ito ng matanda ng walang pagdadalawang isip, para lamang masayang ibinalita ni Wawang na ginawa niya ito gamit ang mga materyales mula sa mga tile ng palikuran bago lumipad palayo. Sa pag-aakalang nakatakas na siya, lumipad si Wawang, ngunit sinugod siya ng matandang lalaki, pinananatiling abala ang paghabol sa kanila na parang pusa at daga.
Pagkatapos makahabol, inabutan siya ni Lengxi ng ilang cultivation pills, na sinasabing ang kinabukasan ng sangkatauhan ay nakasalalay sa kanyang mga balikat. Kapag tinanong ni Wao Ang kung ilang tao na ang pinagsabihan niya ng ganon, inamin ni Lengxi na nawala siya sa bilang. Mabilis na nilunok ni Wao ang mga table tas at napagtantong muli siyang niloko ng matanda, na nagbibiro na halos nakalimutan na niya ang sakit ni Wao Ang. Inabutan siya ni Lengxi ng isa pang tableta, at muli itong ininom ni Wao Ang, na umaasa pa rin ng lunas. Samantala, hinihintay ni Lin si Wao Ang at tinanong ang kanyang master kung kailan ito babalik. Bumalik sa lugar ni Lengxin, sumasailalim si Wao Ang ng matinding pagsasanay kasama ang matandang lalaki, na tila labis na nag-e-enjoy dito. Dahil sa pagkainis, iminumungkahi ni Wao Ang na simulan nilang seryosohin ang isa't isa, at pagkatapos ay ibinunyag ng dalawa ang isang buong grupo ng mga bitag na itinago nila para sa isa't isa. Ipinagmamalaki ni Lengxin ang mga tungkulin ng emperador, na binibigyang diin ang kanilang kahalagahan. Si Wao Ang, na hindi napahanga, ay nagtatanong kung ang isang emperador ay dapat mag-aksaya ng oras dito at magtanong tungkol sa mga immortal, na iniisip kung sila ay tunay na mabubuhay magpakailanman. Ipinaliwanag ni Lengxin na ang mga immortal ay ipinanganak kasama ang Dao, na nagbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Nang tanungin ni Wao Ang kung gaano katagal siya dapat manatili, sinabi sa kanya ni Lengxin na dapat niyang maabot ang pangunahing estado ng condensation at ang ikatlong antas ng pamamaraan bago pumasok sa kanya ang makapangyarihang plaque na gawa sa kahoy, na ginagawa siyang imyon sa espiritual na kasawian minsan. Pagkatapos ay idinagdag niya na si Wao Ang ay ipapadala sa isang bansa ng kababaihan sa timog, at maaaring piliin na tulungan sila sa kanyang mga kapangyarihan kung gugustuhin niya. Bumalik sa bulwagan, pinapanood ni Wao Ang matandang lalaki na tinatawag ang kanyang mga ministro at tinatalakay ang isang paraan upang mapahaba ang kanyang buhay. Sa sandaling umalis sila, tinanong ni Wao Ang kung ilang taon na ang natitira, kung saan sinagot ni Lengxin na mayroon pa siyang mahigit 300 taon. Inilipat ang paksa, binabalaan siya ng matandang lalaki na manatiling mapagbantay laban sa 10 masasamang sekta, na nagbibigay diin sa kanilang panganib. Tinanong ni Wao Ang kung ang isang tao ay maaaring makadama ng kasamaan sa pamamagitan ng kanilang kaluluwa, at kapag binanggit niya ang pagkilala sa isang taong masama gamit ang kanyang pamamaraan kanina, si Lengxin, nalulugod, ay nagtalaga sa kanya ng gawain ng pag-iimbestiga sa sekta. Pagkatapos ay ipinakita niya ang 2 singsing, na hinihiling kay Wao Ang na pumili ng isa. Sa ilang pambabala, nakuha ni Wao Ang 2. Bilang pangwakas na kilos, papaalisin na siya ng matandang lalaki at, bilang regalo sa paghihiwalay, itinanam sa kanya ang pamamaraan, na nagtuturo sa kanya na linangin ito sa 9 na antas. Pinadalang lumipad, biglang nasumpungan ni Wao Ang kanyang sarili na nalulunod sa tubig. Natagpuan ni Wao Ang kanyang sarili na inihatid sa bansa ng mga kababaihan ng isang babae na naakit sa kanyang hitsura, na lumabas na si Fiona, ang unang ranggo na general. Noong gabi bago iyon, pagkatapos na itapon ng kanyang amo, hindi sinasadyang napadpad siya sa kanyang paliguan at nag-walk out, na sinasabi ito bilang isang hindi pagkakaunawaan. Paglabas niya ay agad siyang tinutukan ng isang grupo ng mga babaeng sundalo ng kanilang mga armas. Ngunit si Fiona, na ngayon ay nakasuot ng buong baluti, ay dumating at inutusan silang ibaba ang kanilang mga armas. Binanggit niya na ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang lalaki sa loob ng 100 taon, ngunit ang kanyang mga gwardya, na hindi pa nakakakita noon, ay tumangging maniwala na si Wao Ang ay iba sa kanila. Habang papalapit si Fiona, si Wao Ang ay likas na tumalon pabalik dahil sa kanyang karamdaman at binabalaan siya na huwag lumapit. Pagkatapos ay hinahamon niya siya sa isang tunggalian, na nagdedeklara na ang natalo ay dapat sumunod sa mga kahilingan ng nanalo. Si Fiona, na nag-iisip na iharap siya sa kanyang reyna, tinanggap ito at mabilis na natalo siya. Si Wao Ang, na hindi gumamit ng kanyang star summoning techniques, ay walang pagkakataon kung wala ang mga ito. Ang pag-iisip na tretuhin siya bilang isang regalo ay sumasailalim sa kanya, na nag-udyok sa kanya na ipakita ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang ang young master ng kanlurang banal na kagubatan. Di nagtagal, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang karwahe na sinamahan upang salubungin ang reyna. Sa kanilang paglalakbay upang makilala ang reyna, mausisa na tinanong ni Fiona si Wao Ang kung ang mga lalaki ay maaaring magbuntis ng mga sanggol, na nag-udyok sa kanya na itama ang kanyang mga maling akala.
Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na sa bansa ng kababaihan, ang mga hindi nagalaw na babae ay maaaring maligo sa isang banal na pool upang manganak, ngunit sa mga batang babae lamang. Nalaman din ni Wawang na ang buong lugar ay selyado ng isang napakalaking harang na pumipigil sa sino man na umalis, na nagpaisip sa kanya kung may paraan ba. Habang dumadaan sila sa ilang estatwa, nakaramdam siya ng madilim na aura at napagtanto na hindi sila walang buhay gaya ng tila nakikita. Nang malapit na sila sa palasyo ng Reyna, isang sundalo ang lumapit kay Fiona, na tinawag siyang general. Ipinaalam niya sa kanya na ang kahilingan na makipagkita sa Reyna ay naaprubahan, at nagulat din ng isang nanghihimasok na pumasok sa kanilang teritoryo at pinabagsak ang 16 sa kanilang mga kababaihan. Pagpasok nila sa palasyo, sinalubong sila ng magarbong pagtatanghal. Ngunit pagkatapos ay napansin ni Wawang ang isang lalaki na nakabitin sa di kalayuan. Kung titignan nito ay walang iba kundi ang talunan na si Jimmy, na muling naghahanap ng mga babae at nahuli. Humingi ng tulong si Jimmy kay Wawang, ngunit hindi siya pinansin ni Wawang at tinanong ang guard kung siya ang gusto nilang putulin sa 1,000 piraso at nagsimulang magmungkahi ng higit pang mga paraan upang pahirapan siya. Nahanap din ni Wawang si Lady Liza doon at nalaman niyang dumating siya at ang kilabot 3 araw ang nakalipas. Napagtanto na si Jimmy ay nagdulot ng ganitong kaguluhan sa loob lamang ng 2 araw, sinabi niya sa kanila na gawin ang anumang gusto nila sa kanya habang ang talunan ay patuloy na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Nagtataka kung paano siya nahuli ng sundalo, nagtanong si Wawang, at nalaman lamang niyang nahuli siyang nakagawa ng mabibigat na krimen. Dahil sa paghihinalang may nangyari sa kanya para mahuli ng sundalo ang isang taong ganito kalakas, nagpa siya ang mga babae na kunin si Jimmy para sa investigasyon. Samantala, mainit nilang tinanggap si Wawang, na tinatawag siyang isang banal na sugo. Habang nagbabago ang eksena, hiniling ang young master na mamuno sa korte upang magpas siya sa kapalaran ni Jimmy. Kasunod ng utos ni Wawang, ipinaliwanag ni Jimmy ang kanyang panig ng kwento, na sinasabing pagkatapos dalhin sa mansyon ng punong ministro, siya ay nalasing, dinala ng isang singing lady, at nagising na halos hindi nakadamit. Iginiit niya na wala siyang ginawang krimen. Nang tumstigo ang mga biktimang babae, parang nagsasabi ng totoo si Jimmy. Binanggit ng isa sa kanila na nakakita siya ng peklat sa likod ng salarin, at nang hilingin kay Jimmy na ipakita ang kanya, lumalabas na isa lang talaga siyang inosenteng lalaki. Napagtatanto na may pangatlong tao sa kanilang bansa, ipinaalam ni Wawang ang punong ministro, na agad na nag-utos sa bansa na mabuklod. Sa wakas ay nakalaya na si Jimmy at sa sandaling matanggal ang kanyang mga tanikala, nabawi niya kaagad ang kanyang lakas, hinahamon ang general na makipaglaban. Habang nagpapatuloy ang labanan, may naramdaman si Wawang at binalaan si Liza na tila kainahinala ang bantay sa likod niya. Mabilis na inilantad ni Liza ang disguise, na inihayag na ito ang Reyna sa lahat ng panahon. Humihingi ng paliwanag ang punong ministro, ngunit sinabihan lang siya ng Reyna na pumunta sa palasyo kinabukasan. Pagsapit ng gabi, inaalagaan ni Wawang ang mga sugat ni Jimmy pagkatapos ng pakikipaglaban nila kay Fiona. Sumama si Liza, at pinag-usapan ng tatlo ang kanilang mga dahilan kung bakit sila nasa bansa ng kababaihan. Ibinahagi ni Wawang ang ilan sa kanyang sitwasyon, maginhawang umalis sa bahagi ng matandang lalaki bago tumungo sa kanyang silid. Maya-maya, habang sinusubaybayan ni Wawang si Jimmy, biglang sumulpat ang Reyna. Dahil nabighani siya bilang unang lalaking nakita niya, naghahanap siya ng impormasyon tungkol sa mga lalaki at babae, at nag-aalok si Wawang na makipag-usap buong gabi. Nang halos magsisimula na ang kanilang pag-uusap, isang katok sa pinto ang nagpilit sa kanya na itago siya sa closet. Pumasok si Liza, nagrereklamo na hindi siya nakapagpasalamat ng maayos, ngunit isa pang katok ang nagpilit sa kanya na magtago rin. Pagkatapos ay pumasok ang punong ministro, at nagtatago rin kapag may sumunod na katok. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay kumikinang ang pendant ni Wawang habang binabalaan siya ng kanyang ina tungkol sa panganib, na nag-udyok sa kanya na gumawa ng spell na bumukas ang pinto. Sa sandaling iyon, bumalik ang eksena sa assassin na nagngangalang Ganfi, na nag-espiya kasama ang kanyang pamilyar mula sa tuktok ng isang tore para sa kanyang misyon laban kay Jimmy. Lumalabas na siya ang naglasing sa kawawang lalaki at nag-frame sa kanya bilang ang lalaking nanakit sa hindi mabilang na kababaihan, lahat para matapos niya ang kanyang huling misyon at mamuhay ng masayang buhay sa bansa ng kababaihan.
Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, sinira ni Wawang ang kanyang mga plano at ngayon ay tinambangan siya, umaasang ibababa siya sa kanyang pagtulog. Ngunit habang siya ay gumagawa ng isang engranding pagpasok, siya ay inaatake ng isang kumpol ng mga yelo bago siya mahuli ni Liza mula sa likuran at sinubukang putulin siya. Halos hindi niya nagawang iwasan ang pag-atake nito at ginamit ang kanyang diskarte upang magpadala ng ilang maitim na galami sa kanya, ngunit hinaharangan at tinatanggal niya ang mga ito gamit ang isang barrier. Pagkatapos nito, tumalon sila pasulong at nagsasalpukan ang kanilang mga talam, ngunit si Liza ang nang ibabaw sa kanya, na nagparamdam sa asasin ng pagkadismaya. Sinubukan ni Ganfi na lampasan siya ng kanyang dark magic, ngunit walang kahirap-hirap na pinasabog ito ni Ling, dahilan para magtaka siya kung bakit siya napakalakas. Di nagtagal, sumali si Jimmy sa labanan, na sinundan ng punong ministro at ang kanyang kamahalan, na tumusok kay Ganfi. Pagkatapos nito, naghahanap siya ng isang bihag upang makatakas ngunit gumawa ng maling pagpili, sinusubukang salakayin si Wawang, na pinalabas ang kanyang mas malaking dragon at ipinadala siya sa kaharian ng anino. Nang magising ang lalaki, agad siyang tinanong ni Wawang para sabihin kung sino ang nagpadala sa kanya. Ngunit ang lalaki ay nagsimulang kuminang ng isang nagbabantang lila bago gumawa ng walang buhay at hindi nag-iiwan ng bakas sa likod. Nang magkamalay na sila, pinasalamatan ni Wawang ang kanyang kamahalan sa paglalagay ng bitag para protektahan siya, sa pag-aakalang hinulaan niya ito. Ngunit walang pakialam na tinutokso siya ng prinsesa na huwag kalimutan ang pagdiriwang bukas. Kinabukasan, namumula si Liza habang pinapanood niya ang ating banal na sugo na natutulog ng mapayapa, nang sinira ni Jimmy ang sandali sa pamamagitan ng pagsigaw na wala na siyang kasalanan pagkatapos magpakita ang weirdo kagabi. Kaya nagpasalamat si Wawang sa kanyang kaibigan at nagulat siya nang idiin ni Jimmy na kailangan niyang ibalik ang kanyang mga pabor sa pagtambak. Pagkatapos nilang umalis, biglang tinanong ni Jimmy si Wawang kung gusto niyang sumali sa bahay ng Four Sekta, na nagpapaalala sa ating bida na isa ito sa dalawang sekta na binalaan ng kanyang amo. Kaya humihingi siya ng magandang dahilan para sumali. Sinabi ni Jimmy ang tungkol sa kung paano ito ay mas prestihiyoso kaysa sa ibang sekta ngunit hindi pa rin nagbigay ng isang magandang dahilan. Sa wakas ay sinabi niya na maaaring irekomenda siya ng mga matatanda bilang isang kandidato para sa pamana ng Order ng Yan Emperor, na nagsasabi kay Wawang na ito ay isang espesyal na bagay, ngunit binibigyan niya ito ng pas dahil hindi niya maaaring iwanan ang kanyang angkan para sa prestihiyosong bahay. Pagkatapos mag-usap para sa buong paglalakbay, dumating sila sa bansa ng mga kababaihan, kung saan sina Wawang at Liza ay nakatanggap ng engranding pagtanggap, habang ang pagpasok ni Jimmy ay talagang naka-off sa kanila. Habang si Wawang ay nawawala sa pag-iisip kung ano ang layunin ng kanyang misyon doon, ibinaling ni Jimmy ang kanyang atensyon sa pool ng pagbubuntis at pinagmasdan ang mga priestess. Pagkatapos ay dinala ng punong ministro si Wawang sa kanyang kamahalan sa palasyo. Ngunit sa kanyang paglalakbay, naramdaman niya ang isang nakakatakot na halimaw na sinasabi ng punong ministro na kanilang guardian beast. Nang pumasok sila sa palasyo, at ang prinsesa ay nagmamadaling makipagkamay sa kanya, pero tumanggi si Wawang na hawakan siya. Pagkatapos nito, kinaladkad ng prinsesa si Wawang palayo upang ipakita sa kanya ang kanyang hamak na tirahan, at ang iba ay sumunod pagkatapos upang bantayan ang dalawa. Sa loob ng kanyang mga silid, inaanyayahan niya itong umindayog kasama niya, at sa pagdaan niya sa mga kurtina, nakatagpo siya ng isang nakasisilaw na hardin na, kasama ng kagandahan ng prinsesa, ay nagpapatibok ng kanyang puso. Nag-swing sila hanggang gabi, at tinanong niya ang kanyang kamahalan tungkol sa kanyang relasyon kay General Fiona. Sa pagkakaroon ng sapat na sinabi, nag-aalok ang prinsesa na ipakita sa kanya ang kanyang pribadong koleksyon. At nang tanungin niya kung maaaring sumali ang kanyang mga kaibigan, sinabi ni Jimmy na abala sila at binigyan siya ng isang walang galang na ngiti. Ngunit tila may binabalak talaga siya kay Fiona bilang pagsubok mula sa Four Seas House. Nang maglaon, kapag naglalaro ng chess sina Jimmy at Liza, namumula siya habang sinasabi niya kay Jimmy na maging mas maginoo at kaakit-akit tulad ni Wawang. Ngumiti siya at tinukso ang mahiyaing babae dahil sa wakas ay nahuhulog na siya sa isang lalaki, at gumawa siya ng plano para mas makilala siya sa pamamagitan ng paglalasing sa kanila at iminumungkahi na isama din nila ang mga babae. Sa gabi, ang lahat ay nagtitipon sa ilalim ng puno,
kung saan pinupuri ni Jimmy ang drinking capacity ni Wawang. Nang makitang hindi gumagana ang kanilang plano, tumanggo silang lahat bilang pagsang-ayon at nagsimulang mag-alok kay Wawang ng kanilang mga espesyal na alak. Ngunit may ginawa si Wawang sa pamamagitan ng pagtawag ng pinakamalakas na alak mula sa kanyang bansa at pinainom ang lahat sa malalaking mangkok. Nakukuha niya ang lahat na inumin sila ng paisa-isa hanggang sa lahat sila ay nalasing ng hindi makatwiran at nakatulog. Habang nagsisimula siyang makaramdam ng pagkahilo, napagtanto ni Wuwang na ang kanyang inumin ay may halo at nababalot ang kanyang sarili sa yelo. Sa sandaling iyon, pinutol ni Jimmy ang pagkilos at humingi ng paumanhin sa kanyang kasama bago ibigay ang antidote kay Liza at sa general. Naghinala si Liza at hiniling sa kanya na ipaliwanag ang kanyang sarili. Kaya nakipagtalo si Jimmy na hindi gustong sumali ni Wuwang sa kanilang sekta, kaya kailangan nilang tapusin ang misyon ng mag-isa. Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni General Fiona ang daan pagkatapos niyang maingat na takpan ang prinsesa, na pinabulaanan ang teorya ni Wawang na siya ang rebelde. Matapos maabot ang tuktok ng kastilyo, ang ginang ay nag-shoot ng isang flare sa kalangitan at sinabi sa kanyang mga sundalo na selyuhan ang kastilyo, na minarkahan ang pagsisimula ng paghihimagsik. Bilang isang bata, siya ay isang sakripisyo na kumawala habang gumagala at natitisid sa isang higanteng hayop na literal na sinipsip ang buhay ng isa pang babae, walang iniwan kundi balat at buto. Dahil dito, labis na na-trauma si Fiona kaya tumakbo siya para dito, ngunit natambo siya ng isang sako sa kanyang daan, na nakakuha ng atensyon ng mga gwardya. Pinalibutan siya ng lahat at tinanong ang punong priestess kung ano ang gagawin, na sumagot siya na dapat nilang tapusin siya at huwag nang ulitin ang pagkakamali. Nang makita ang maliit na batang babae na lumuha ay nag-apoy ng ilang simpatiya sa batang prinsesa, na nakiusap sa priestess lady na payagan ang batang babae na mamuhay bilang kanyang bantay, na nagsasabi na marami na silang isinakripisyo. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, winasak ni Fiona ang nakatagong pasukan sa tirahan ng Guardian Beast at pinag-rally ang kanyang mga tropa na oras na para matuklasan nila ang katotohanan. Bumaba siya sa hagdan kasama ang kanyang squad, kasunod sina Jimmy at Liza. Habang si Wawang ay nakakulong pa rin sa kanyang ice barrier at abala sa pagsisikap na alamin ang mga motibo ni Fiona na labanan ang Reyna, narating ni Fiona ang isang silid kung saan siya nagpatunog ng napakalaking kampana na tumatawag sa lahat ng mga sakripisyo. Matapos ibahagi na binigyan sila ng mga maling pangako na makikita ang labas balang araw, lumipat si Fiona sa pool ng pagbubuntis at ibinunyag na iniwan sila ng Diyosa at iniwan ang isang mabangis na halimaw na tagapag-alaga upang protektahan sila, na nangangailangan ng mga sakripisyo, na hinuha rin ni Wawang. Habang siya ay tumatakas mula sa mga gwardya na sumusunod sa kanya, sina Jimmy at Liza ay nag-alis ng daan patungo sa silid ng mga halimaw kung saan tinanong ng isang priestess si General Fiona kung ano ang kanyang ginagawa doon. Nagngangalit sa galit, sumigaw si Fiona na ang bansa ay nabubuhay kapalit ng buhay ng tao, at itinago ng mga reyna ang katotohanang iyon ng napakatagal. Tinatanong niya kung bakit kailangang isakripisyo ng ganito ang mga inosenteng babaeng walang pangalan. At sinabi ng priest lady na dapat silang magpasalamat sa Diyos na pinananatiling buhay ang kanilang bansa. Ngunit si Fiona ay sawa na at mariing ibinalita na pinili niyang ipagkanulo ang mga walang silbing Diyos na iyon. Sa pamamagitan nito, inilabas ng trio ng mga mandirigma ang kanilang mga kapangyarihan at pinalibutan ang halimaw. Sa kabilang banda, pinalamig ni Wawang ang mga gwardya at nagtungo sa silid sa ilalim ng lupa kung saan pinaluhod ni Jimmy ang halimaw habang pinapahina ito ni Liza gamit ang isang barrage ng pinakamakapangyarihang salamangka ng kaharian ng tao. Ngunit ang halimaw na tagapag-alaga ay nananatiling hindi apektado. At pagkatapos nitong itaboy siya, China charge ng general ang kanyang ultimate move at naghahanda na maghatid ng huling sakripisyo na magtatapos sa lahat. Ngunit out of nowhere, naglalakihang spike ng yelo ang lumabas sa lupa at nagtanong si Wawang kung mayroon silang death wish. Sa pamamagitan nito, itinuro niya sa kanila na ang isang tao ay dapat palaging magpawalang kilos muna ng isang napakalaking hayop at ginamit ang kanyang mga nagyayelong orbs upang i-freeze ang lahat ng mga paa nito. Nang makita ito, nagtanong ang mga sundalo kung bakit hindi na lang hiniling ni Fiona kay Wawang na wasakin ang halimaw sa simula. At nang makita ang kanyang maliit na utak na hindi maproseso ito, sinabi ni Jimmy na ang kanyang kasama ay medyo malakas.
Pagkatapos, ginamit ni Liza ang kanyang fairy flute para bigyang kapangyarihan si Wawang na nagpalakas at bilis sa kanya ng labis-labis. Nang makita ang kanyang cute na ngiti sa kanya, nagseselo si Jimmy na hindi pa niya nararanasan ang kanyang magic. Inatake ni Wawang ang Guardian Beast hanggang sa bigla itong tumawag ng pulang-pula na liwanag mula sa buntot nito. Binalaan ni Jimmy si Wawang na isa itong spell na sumisira ng kaluluwa ngunit nagkunwaring haharapin niya ito ng harapan bago magpakita mula sa likuran, at inatake ang halimaw ng napakalaking spike. Pagkatapos noon, habang tinutulak ni Fiona ang halimaw, sinabihan ni Wawang ang babae na magpahinga. Sinabi niya na bago niya piliin ang kapalaran ng bansa ng kababaihan, dapat niyang ilabas ang katotohanan. Malakas niyang tinanong kung may nakalimutan siyang sabihin sa mga kasama. Ngunit nanunuya si Fiona at naglabas ng panibagong kasinungalingan. Kaya't inihayag ni Wawang na ang reyna at punong ministro lamang ang nakakaalam na ang halimaw ay ang core ng kanilang bansa na nagpapanatili ng higanteng hadlang. Mabilis na hinulaan ng mga gwardya ang sinabi sa kanila ng kanilang general, at nang tumanggi siyang sagutin ang mga ito, inilantad ni Wawang na ang 100 na estatwa sa labas lamang ng barrier ay may mga uhaw sa dugo na mga hayop na lilipulin ang kanilang bansa kapag bumaba na ang hadlang. Nang marinig ito, sa wakas ay nagsalita si Fiona na mayroon siyang pinakamahuhusay na mandirigma na nagbabantay sa mga hangganan. Ngunit binigyan siya ni Wawang ng reality check na isa lang sa kanila ang tinapos ang kalahati ng kanyang tribo. Matapos sabihin ni na Jimmy at Liza ang kanilang pag-aalala sa isang hindi makatarungang bansa, ang mga alaala ni Fiona ay bumalik sa isang batang prinsesa na humiling sa kanya na iligtas siya mula sa pagiging isang walang pusong reyna tulad ng mga nauna sa kanya. Sa sandaling iyon, isang nag-aalalang punong ministro ang sumugod at nagtanong kung ano ang kanilang ginawa sa reyna. Ngunit bago matanto ni Wawang kung ano ang ibig niyang sabihin, pinakawalan ni Fiona ang kanyang ultimate move at tinapos ang reyna sa isang shot. Matapos mawala ang katawan nito, ang korona ng reyna ay bumagsak sa lupa at si Fiona ay tinaboy palayo kapag sinubukan niyang sirain ito. Habang hinahabol ng lahat ang korona, nakita ni Wawang na umiikot ito sa pool ng pagbubuntis. Nagmamadaling pumasok si Jimmy at nagawang i-freeze ito saglit bago matangay. Nang makitang kaya niyang pigilan ito, sinabihan ni Wawang ang kanyang kaibigan na hawakan ang korona habang iniligtas niya ang prinsesa mula kay Fiona. Matapos magkamot ng ulo saglit, nakiusap si Jimmy sa kanyang amo na tulungan siya kapalit ng pagsuko niya sa paglilitis. At nang magpakita ang lalaki, inamin niya na ang paglilitis ay palaging isang kalokohan at nagpas siyang magretiro sa bahay ng Forsect. Gumamit siya ng binding spell at inutusan si Jimmy na tulungan si Wawang, na kasalukuyang binabawi ang prinsesa mula kay Fiona. Pagkatapos niyang magtagumpay, isiniwalat ng punong ministro ang krimen ng general sa prinsesa, na humingi ng paumanhin para dito. Nang makita ang master ni Jimmy na si Zordy na nagpupumilit na i-bind ang korona ng mas matagal, napagtanto ng kanyang kamahalan na oras na para isuot niya ang korona at matugunan ang kanyang kapalaran. Binigyang diin ni Wawang na matatapos na ang kanyang bloodline, ngunit ibinunyag niya na mayroon siyang tinatagong kapatid na babae at hiniling sa kanya na tuparin ang kanyang huling hiling na yakapin ang isang lalaki. Habang buong puso niyang niyayakap ang katawan nitong nababalot ng yelo, ang ginang ay nagpaalam na may malungkot na ngiti. Nang makita siyang naglalakad patungo sa kanyang kasawian, nagsimulang isipin ni Wawang ang payo ni Master Lengshin na umasa sa kanyang mga diskarte sa pagtawag ng bituin sa oras ng problema. Bigla, tinamaan siya nito at pagkatapos niyang pigilan ang prinsesa, ngumisi si Wawang at tinanong ang babae kung gusto niyang matutong mangolekta ng paniniwala. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang kanyang mga ninuno ay nabigo upang mapanatili ang hadlang dahil sa isang limitadong haba ng buhay ng tao, at ito ay maaaring gawin kahit na ang pamamaraan ay hindi kailanman nagtagumpay bago. Tinitigan ni Wawang ang kanyang mapagmahal na mga mata at hiniling sa kanya na maniwala sa kanya, habang si Master Zordy ay mukhang naninigas habang nagmamakaawa sa kanila na magmadali. Inilalagay ng prinsesa ang lahat ng kanyang tiwala kay Wawang, kaya sinabi niya sa kanya na ang kapalaran ng bansa ay ganap na nakasalalay sa kanyang imahinasyon at tiyaga. Ang kanyang kamahalan ay tumalon sa korona nang walang pag-aalinlangan at nilamon ng whirlpool. Pagkatapos ay inutusan ni Wawang ang iba na i-promote ang kanyang katayuan sa mata ng bansa, at magtayo ng isang monumento na sinusundan ng mga himala upang palakasin ang kanilang paniniwala sa kanyang mga pagpapala at sa wakas ay lagyan ito ng magic formation.
Kapag tapos na sila, ibinibigay ni Wawang ang mga blueprint sa punong ministro at sinabihan siyang panatilihin itong lihim. Habang tinitiyak niya sa kanya, idinagdag ni Master Zordi na ang bahay ng Forsect ay hindi mananatiling tahimik, ngunit sinabi ni Jimmy na siya ang hahawak sa kanila. Samantala, tinanong ni Lengxin ang isang pulang higanti sa pagsisiwalat ng lokasyon ng isang maalamat na damo sa Kunglan Mountain sa pamamagitan ng pagsasampi sa kanya na parang baboy. Kinabukasan, hinawakan ni Wawang ang monumento upang tingnan ang kanyang kamahalan at ibahagi ang mabuting balita sa lahat na mabuti siya. Sa gabi, pinuri ng master ni Jimmy ang kanyang malaking disenyo ng utak na ginawang katotohanan ang diskarte sa paniniwala ngunit tinawag ito ni Wawang na kawalang isip. Pagkatapos ay hinaplos ni Master Zordi ang kanyang balbas tulad ng isang katakot-takot na tiyuhin, at tinanong kung gusto niya si Lady Liza ngunit agad niya itong na-friendzone. Ang lalaki pagkatapos ay naaaliw sa ideya na ang prinsesa ay tapat sa kanya at ang mga lalaki ay may magandang oras na umiinom at tumatawa. Pagkatapos ay tinapos ng master ni Jimmy ang formation at inanyayahan siya ni Wawang na pumunta sa victory banquet, ngunit sinabi ng lalaki na abala siya. Sa gitna ng kawalan, nakilala ni Master Zordi ang isang babae at isang lalaki mula sa bahay ng Forsect at nagtanong kung bakit nila siya tinawagan kahit na siya ay nagbitiw. Pinipilit siya ng lalaki na sagutin ang pag-atres ni na Jimmy at Liza sa paglilitis, ngunit sinabi ng matanda na wala ito sa kanilang negosyo. Kaya't ang lalaki ay humiling sa kanya na tumulong na kumbansihin si Wawang na ihayag ang kanyang mga blueprint para sa paniniwalang pamamaraan, natahasan at tinanggihan ni Master Zordi na makisali at hindi pinansin ang sorpresang pag-atake ng Ninja Lady habang nakatalikod na parang isang alamat. Sa gabi, tinatanggap ni Jimmy ang kanyang mga seniors sa piging at pinaulanan si Wawang ng papuri habang inaakay niya sila sa piging. Sinabi sa kanya ng kanyang lola na bagamat ito ang unang pagkakataon na may tumawag sa nag-iisa bilang isang kaibigan, hindi niya dapat makalimutan ito sa kanyang ulo, na ikinatawa ni Jimmy. Nagulat ang mga babae nang marinig ang isang beat na nagmumula sa loob, na ipinakilala ni Jimmy bilang bagong imbensyon ni Wawang na tinatawag na disco. Ngunit sa sandaling makita nila si Liza na sumasayaw na parang sanay na sanay, sila ay talagang nenas at sinigawan ang magandang babae. Pagkatapos ng party, nakaramdam ng kahihiyan si Liza at tinanong niya si Wawang kung gaano karami ang nainom niya habang sinusubukan ni Jimmy na aliwin siya na makikipag-usap ito sa mga matatanda para sa kanya. Sa pag-alis ng mga lalaki para makipag-usap sa kanila, nahihiyang ibinunyag ng ginang na talagang nagkaroon siya ng isang pambihirang tagumpay matapos gumawa ng ilang dance moves. At ang dahilan kung bakit siya nagalit ay dahil binigyan siya ng mga matatanda ng thumbs up nang marinig nila iyon. Pagkatapos ay nagpa siya si Wawang na oras na para umalis at binigyan sina Jimmy at Liza ng kanilang mga regalo sa paghihiwalay, isang pamaypay na tumutusok ng mga karayom at curved straw upang gawing mas madali para kay Liza ang pag-inom sa pamamagitan ng kanyang belo, na namumula sa sobrang kahihiyan. Pagkatapos ay sinamantala ni Jimmy ang sandali at nag-alok na samahan siya sa kanyang paghahanap ng mga babae sa buong mundo. Ngunit pinatigil siya ni Wawang na nagsasabing magiging pabigat lang siya. Bago siya umalis ng walang paabi, nagpaalam si Wawang sa rebulto ng prinsesa. Biglang nagpakita ang kanyang kamahalan at tuwang-tuwa siyang umikot sa paligid, habang sinasabi niya sa kanya na pwede siyang uminom kasama niya anumang oras kapag nakaramdam siya ng pagod mula sa kanyang paglalakbay. Sa kanyang paglalakbay, lumipad si Wawang sa isang hadlang at nagpahinga sandali. Bigla niyang narinig ang boses ni Master Lengxin na pinupuri ang kanyang tagumpay sa bansang kababaihan. Ngunit pagkatapos ay nagpakita ang Ninja Lady at weirdo mula sa Forsect nang wala saan. Hinihiling nila na matugunan niya ang kanilang mga nakatataas ng hindi nahihirapan. At hinawakan siya ng Ninja Lady at tinutukan ng baril at ipinahayag na ang kanilang sekta ay may hawak na malaking awtoridad sa lahat ng bagay sa kaharian ng tao. Ngunit bago siya matapos, nagpakita si Master Lengxin sa likod ng dalawang ito at pinawalan sila ng kakayahan. Ang matanda ay nagsasabi tungkol sa kung paano nila nadungisan ang awtoridad ng bahay na kanyang itinatag. Ngunit sinabihan siya ni Wawang na magpahinga at tamasahin ang kanyang bagong imbensyon na tinatawag na lollipop. Pagbabago ng paksa, sinabi sa kanya ni Master Lengxin ang tungkol sa kanyang mapanganib na paglalakbay sa Clan Mountain sa paghahanap ng isang espiritual na damo, at hiniling sa kanya na sumama sa paglalakbay dahil maaari siyang magbigay ng ilang payo.
Naalala ni Wawang na ang kanlurang kagubatan ay ang teritoryo ng Queen Mother at ngumiting hindi siya makakatulong. Ang matanda ay tumawa na gusto niyang pinahahalagahan ni Wawang ang pagtulong sa kanya na matupad ang kanyang huling mga kahilingan at nag-teleport palayo. Habang nagkakampo sa kanlurang kagubatan, ibinahagi ni Master Lengshin ang kanyang hindi paniniwala sa kung gaano kabilis ni resolve ni Wawang ang siglo ng problema ng kababaihan sa bansa, at ibinahagi niya ang kwento kung paano ginamit ng isang beses lang sa buong kasaysayan ng sangkatauhan ang pagkolekta ng paniniwala. Matagal ng panahon ang nakalipas, ang digmaan sa pagitan ng mga Diyos ay sumiklab ng maraming taon hanggang si Emperor Queen ang lumabas bilang panalo at pinatigil ang labanan. Siya ang naghati sa mundo sa siyam na kagubatan, kung saan ang timog na ngayon ay pinaninirahan ng mga tao ay kinuha ng apoy na Diyos na walang awa na inapi ang mga tao bilang mababang mga surot. Isang bagay na talagang nakakapagpabalisa kay Wawang. Ipinagpatuloy ni Master Lengshin na natuklasan ng isang tao kung paano lumikha ng apoy mula sa kahoy, at nakipagdigma laban sa Diyos ng apoy sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng bawal na kaalaman na nagresulta sa pagpapatapon sa kanya sa karagatan. Ngunit pagkaraan ng mga siglo nang muling ilabas ng Diyos ang galit nito, hinati ng lalaki ang karagatan tulad ni Moises. At nang sinubukan siyang pigain ng Diyos ng apoy na parang surot, pinalipad siya ng Diyos ng ilang sandali. Ang matikas na tao ay lumapit sa kanya na parang isang karakter sa Jojo at tinapos ang pamumuno ng Diyos ng minsanan. Noong panahong iyon, wala sa ibang mga Diyos ang namagitan dahil hinamak nila ang Diyos ng apoy, ngunit natakot sila nang makitang isang tao lamang ang may kakayahang wasakin ang kaluluwa ng isang banal na nilalang. Ang lalaking iyon ay si Suren. Pagkatapos noon, gumanti ang langit. Ngunit tinalo sila ng mga tao na pinamumunuan ni Suren, at kinuha pa ang kalahati ng kontinente hanggang sa nakipag-usap ang pagod na tao sa makalangit na emperador na si Queen at minana ang katimugang ilang. Napagpasyahan niya na ang pangunahing takeaway ay ang mga tao ay dapat tumayo laban sa mga Diyos para sa kanilang mga karapatan tulad ng kanilang mga ninuno at ipasa ang espiritu sa kanilang mga inapo. Pagkasabi noon, sinubukan ni Master Lengshin na paniwalain si Wawang na ang pagmamana sa kanyang tungkulin ay isang magandang bagay. Ngunit hindi binibili ng ating bida ang kanyang malungkot na pagtatangka sa pag-brainwash sa kanya. Sinabi ni Wawang na nasa sabik siyang maging isang malakas na bayani tulad ng kanyang master at Suren, kaya niregaluhan siya ng matanda ng alchemy pot. Nagtataka, tinanong din niya ang kanyang amo kung bakit kahit ang mga immortal ay may habang buhay. Sinagot ni Lengshin na ito ay isang limitasyon na itinakda ng makalangit na emperador. Sa pamamagitan nito, nag-teleport sila sa Makapidjal Hiningang Kunlan Sanctuary kung saan ang aura ay ganap na nababalot kay Wawang. Biglang sumabog ang kidlat na halimaw na si Luo, na sinundan ng 3 pang halimaw na kailangan nilang talunin. Bamantong hininga si Master Lengshin at tinanong kung nababasa ng kaunti ni Wawang ang kanyang pantalon, na matapat niyang kinukumpirma dahil mahina siyang bida. Kaya't sinabihan siya ng matanda na hintayin siya sa isla at ipinasok siya sa isang portal. Pagkatapos lumipad sa kalawakan tulad ng time machine mula sa Doraemon, bumagsak si Wawang sa isang desyerto na isla na may matamis na beach house. Habang nakahiga siya roon, iniisip niya kung nagsinungaling ba sa kanya ang master tungkol sa pagkakaroon ng kahalili at niloko siya ng isang basbas bago siya iwanan. Nagpasya siyang umidlip ngunit nalaman niyang gin-icing siya ng isang ibon na nagsasabing Jinwo na parang Pokemon. Tinanong ni Wawang ang cute na ibon kung nailigtas siya nito at inalok ito ng prutas. Ngunit kinain ito ng mabangis na ibon at dinadala sa kanya ang isang gintong prutas sa halip na muling nagpa-regenerate sa kanyang loob. Tinanong niya kung naiintindihan siya nito, at iniinis ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasabi ng Jinwo hanggang sa nag-transform ito sa isang babae na nakasuot ng Shrine Maiden outfit. Hindi makapaniwala na ito ay isang babae, desperadong hiniling niya sa kanya na maging isang ibon at umupo muli sa kanyang braso. At kapag damapo siya sa kanya gamit ang kanyang mga paa ng tao, mas malambot ang pakiramdam nito kaysa sa isang masakit na pagkabigla. Umiiyak sa kaligayahan, aksidenteng napatingin si Wawang sa kanyang damit at inilunsad niya ito sa karagatan. Pagkaraan ng ilang sandali, humingi siya ng paumanhin sa nakapout na babae at nang makita siyang lumilipad ng kaunti, napagpasyahan ni Wawang na hindi siya ginulat ng babae dahil siya ang espiritu ng isang tao na babae. At pagkatapos ulitin ang kanyang pangalan ng ilang beses, napagtanto niyang anak siya ni Master Lengshin.
Bigla niyang naisip na siya na ang huling hiling ng kanyang master na nais niyang lutasin at napangiti siya nang mapagtanto niyang sinusubok siya ng matanda. Sa pagtingin sa nag-iisang babae sa napakalawak na mundong makita niya, hindi napigilan ni Wawang ang kanyang pananabik at buong pagmamalaking idineklara na tiyak na magiging manugang siya ng matanda na tumatama sa maliit na utak ng babae makalipas ang ilang segundo. Samantala, sa isang lugar sa kabundukan, lumabas ang isang lalaki mula sa isang portal at umungal sa kanya ang Lion Beast bago yumuko sa kanyang napakalakas na aura at nag-teleport ang lalaki.